Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1021-27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Harlot at dalawang iba pang quasi-sacred lords mula sa Jarland City ay sumugod sa mga ulap. Hahaha, talagang nagpapadala kayo ng babae para labanan ako. Umalangaw-ngaw ang boses ng Sacred Lord Raging Force sa kalangitan. Gayunpaman, bagay siya sa akin. Tiningnan ng Sacred Lord Raging Force si Harlot na may nagliliyab na tingin. Kahit na hindi siya tao, naramdaman niyang mas maganda ang hitsura ni Harlot kaysa karamihan sa mga babaeng hindi tao. Ikaw. Pangit na halimaw. Ang mga mata ni Harlot ay malamig, at ang kanyang mga hubog na talim ay nagsimulang mag-apoy habang ang alon ng init ay humampas sa bawat direksyon. Tulad ng inaasahan sa bloodline ng Blood Devil Son. Napakalakas. Si Harlot ay isang walang katulad na kababalaghan na mas mababa lang kay Livio sa Tonner family. Ang dalawang 3-star captain sa likod ni Harlot ay bumulala sa kanilang mga puso. Boom! Isang putok ng apoy ang lumabas mula sa likuran ni Harlot at nagsanib sa langit at lupa na bumubuo ng nagninangas na mundo. Kung ang isang tao ay tumingin mula sa malayo, ito ay tila isang nagninangas na araw na sumunog sa langit at lupa. Si Harlot ay hindi nang ahas na maging mayabang laban sa isang hindi tao na Sacred Lord. Who? Ipinatawag ni Harlot ang kapangyarihan ng kanyang little world at gumamit ng isang lihim na kasanayan na nagbigay daan sa kanya na magpakita sa harap ng Sacred Lord Raging Force ng napakabilis. Ang kanyang kulay dugo na mga curved blade ay nakapagpalabas ng higit na kapangyarihan sa tulong ng kapangyarihan ng little world, at dalawang napakalaking naglalagablab na strike ang pinakawalan. Kasabay nito, ang dalawang quasi-sacred lords ay lumitaw sa bawat panig ng Sacred Lord Raging Force at pinakawalan ang kanilang little worlds habang inatake nila ang Sacred Lord Raging Force ng buong lakas. Chaos Yuan Force Body. Masasabi ng Sacred Lord Raging Force na hindi simple si Harlot, at agad siyang nagpakawala ng pisikal na puwersa na nagdoble sa laki ng kanyang katawan. Lumitaw ang mga gintong linya sa kanyang madilim na berdeng kaliskis, at ang malakas na pisikal na presyon na nagmumula sa kanya ay nagpang-inig sa Little Worlds of Harlot at kumpanya. Halika! Kamangha-mangha ang pisikal na kapangyarihan ng Sacred Lord Raging Force matapos niyang gamitin ang kanyang Chaos Yuan Force Body at makipagsagupaan sa tatlong quasi-sacred lords na lahat ay nagpakawala ng kanilang Little Worlds. Pang! Pang! Boom! Anong kapangyarihan? Mas mahina pa rin ang depensa ni Harlot kaysa sa Sacred Lord Raging Force kahit na ginamit ang Scarlet Jade Glass Body ng Tonner family. Ang Sacred Lord Raging Force ay may natural na kalamangan, at maaari siyang magpakawala ng higit na kapangyarihan gamit ang kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Habang ang babaeng nasa harapan niya ay talagang malakas, hindi niya ito kapareha. Boom! Pinaikot-ikot ng Sacred Lord Raging Force ang kanyang madilim na berdeng ilaw at binasag ang little world ni Harlot. Boom! 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 Anumang random na shockwave mula sa Sacred Lord level na labanan sa kalangitan ay maaaring magpatawag ng bagyo sa battlefield sa ibaba. Mas kaunti na ang mga kapitan mula sa lungsod ng Jarland kumpara sa mga hindi tao, at matapos ang dalawang 3-star na kapitan at si Harlot ay pumunta sa stall ng Sacred Lord Raging Force, ang larangan ng digmaan sa ibaba ay ganap na isang panig. Ang ika-9 na prinsipe ay nakatayo sa pader ng lungsod at tumingin sa malayo. Ang general ng mga hindi tao, ang Sacred Lord Dark Shadow, ay wala pang nagawa. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay ang taong namamahala sa Moondragon City. Isa siyang makapangyarihang Sacred Lord mula sa lahi ng Scorpion Men, at mas malakas siya kaysa Sacred Lord Raging Force. Dalubhasa siya sa bilis at kritikal na pag-atake. Hindi rin masama ang kanyang depensa at lakas ng katawan. Ang 9th Prince ay hindi natakot sa Sacred Lord Dark Shadow. Gusto niyang tapusin ang dalawang Sacred Lords ng sabay-sabay. Nakatago ang aura ng Sacred Lord Ansong sa loob ng Jarland City, at pinanood niya ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Siya ay ipinadala dito upang protektahan ang ika-9 na prinsipe at hindi makipaglaban para sa kanya. Gayunpaman, kahit na wala siyang ginawa, ang ika-9 na prinsipe ay hindi matatalo sa labanang ito.
Hindi masama ang ika-9 na prinsipe. Bahagyang ngumiti ang Sacred Lord Ansong. Ginawa nilang bawasan ni Harlot ang mga hinala ng mga hindi tao gamit ang kanyang napakalakas na lakas labanan. Kapag kumilos si Francis, tiyak na mapapatay nila ang Sacred Lord Raging Force. Ngunit para sa Sacred Lord Dark Shadow, naisip ni Sacred Lord Ansong na imposibleng patayin siya. Ngunit ang middle at lower echelons ay nasa napakalaking kawalan. Maraming tropa ang mawawala. Tiningnan ng Sacred Lord Ansong ang mga away sa pagitan ng mga kapitan. Shit! Ang brat na ito. Ang mga hindi tao na ahas na kinakalaban ni Francis ay ganap na napigilan ni Francis, at ang kanyang mga kaliskis ay natatakpan ng mga pinsala. Sa kabilang banda, lumakad si Francis ng may kumpiyansa, at panay ang kanyang aura. Napakalakas ng ating kapitan. Hindi ko inaasahan na magagawa ni kapitan na sugpuin ang isang quasi-sacred lord kahit isa lang siyang emperor. Marami sa mga sundalong pinamunuan ni Francis ang nabigla sa kanyang pagganap. Sa simula ay hindi nila masyadong inisip ang kanilang bagong kapitan, lalo na't napakabata pa ni Francis at hindi kasing sikat ni Harlot. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang lakas ni Francis, wala na silang ibang masabi. Matanda Gia, tulungan mo ako, dali. Ang mga ahas ay humingi ng reinforcements nang walang magawa. Walang silbi. Isang tao na emperador ang nagawang talunin ka ng ganito. Isang makapalang balat na hindi tao na may sungay sa ilong ang sumugod. Bam! Matapos magsama-sama ang dalawang di tao na Sacred Lords, agad nilang binaligtad ang tubig. Weng! Ziz! Ang iskarlote gintong kidlat sa paligid ni Francis ay biglang naging mas maliwanag, at ginagamit na niya ngayon ang 60% ng buong kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body. Lakas ng brat na to. Ang walang sungay na ilong na hindi tao ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon nang sumuntok muli si Francis. Boom! Ang dalawang hindi tao na kapitan ay nagpakalat ng kanilang mga depensa, ngunit sila ay napaatras pa rin. Kabilang sa mga ito, ang taong ahas ngayon ay nagkaroon ng matinding pinsala. Paano ito posible? Ngayon lang ba ginagamit ng brat na ito ang kanyang buong kapangyarihan? Natigilan din ng taong ahas na si Kapitan. Tinawag niya ang isang kaibigan ngunit pinigilan pa rin ni Francis. Mahirap ilarawan ang frustration na nararamdaman niya. Bam! Bam! Nagpatawag si Francis ng mapangwasak na kidlat at kapangyarihan habang nakikipagsagupaan siya laban sa dalawang quasi-sacred lords. Ang mga pag-atake ng dalawang quasi-sacred lords ay itinulak sa tabi ng isang surge ng wind lightning na iniwang hindi nasaktan si Francis. Mga retards kayong dalawa. Dalubhasa siya sa pagpapalakas ng katawan. Lumayo kayo sa kanya. Dumating ang isa pang hindi tao na kapitan. Ang tatlong hindi tao na kapitan ay lumayo kay Francis at umatake mula sa malayo. Weng! Whoosh! Whoosh! Isang pares ng iskarlote na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Francis. Whoosh! Mabilis na tumakbo si Francis patungo sa kapitan ng ahas at nadurog gamit ang kanyang Sacred Lightning Force. Ang kapitan ng ahas ay hindi nakatakas kahit na gusto niyang labanan ang bilis ni Francis. Nakatayo lang siya roon at nambugbog, kaya kinailangan ng dalawa pang kapitan na tumulong na protektahan ang kapitan ng ahas. Boom! Ang tatlong hindi tao na kapitan ay lalong nagulat habang sila ay lumaban. Ang kapitan ng ahas na unang lumaban kay Francis ay pagod na pagod. Si Francis ay namamahala sa pakikitungo sa tatlong kapitan ng sabay-sabay, at sila ay dalawang quasi-sacred lord at isang emperor. Ang pagkilos na ito ay halatang nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na sundalo at kapitan. Ito ba ang kapitan natin? Napakalakas niya. Napakalalim ng mga kasanayan sa labanan. Wala siyang kahinaan sa mga tuntunin ng bilis, kapangyarihan, o depensa. Maraming hari mula sa Jarlan City ang natigilan. Kailangan nilang aminin na ang Crown Prince ay nagdala ng napakalakas na tao sa kanya. Hindi nakakagulat na hindi siya natarante pagkatapos magdesisyon ang mga hindi tao na sumalakay. Sa kabilang banda, hindi na kinaya ng mga hindi tao, at isa pang quasi-sacred lord ang sa wakas ay nakipaglaban kay Francis. 4 na kapitan laban kay Francis lamang. 70%. Ang kidlat ay kumikidlat sa paligid ng katawan ni Francis habang ang lakas ng kidlat ay tumaas ng kaunti.
Kasabay nito, itinulak ni Francis ang isa pang palad. Sinisira ng langit ang sagradong lightning palm. Isang higanteng iskarlote gininto ang palad na multo na may hindi mabilang na mga bahid ng iskarlote na kidlat na durog pasulong. Ginamit lamang ni Francis ang kanyang katawan sa pag-ataking ito at hindi ang kapangyarihan ng kanyang wind lightning true yuan. Boom! Huweng! Huweng! Sabay-sabay na inikot ng apat na kapitan ang kanilang true yuan para harangin ang palad ni Francis, at naramdaman nilang nanginginig ang buong katawan nila. Pakiramdam nila ay saysubog na ang kanilang mga braso. Anong mystical skill? Malamang ginagamit ng brat na ito ang kanyang killing card. Sabi ng hindi tao na matangos ang ilong. Naramdaman din ng Sacred Lord Raging Force ang abnormalidad na ito sa larangan ng digmaan gamit ang kanyang divine sense. Ang lakas ng taong brat na ito. Bahagyang nagulat ang Sacred Lord Raging Force. Bagamat ang mga tao ay walang mga Sacred Lords, hindi niya inaasahan na ang mga quasi-Sacred Lord henyo ay napakalakas. Ang Sacred Lord Raging Force ay biglang may naramdaman at lumingon. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay patungo sa labanan ngayon. Natakot ang mga kapitan mula sa Jarlan City. Sa una ay dahado sila, ngunit dahil nagawa ni Francis na pigilan ang apat na kapitan ng mag-isa, ito ay bahagyang mas mahusay. Gayunpaman, ang pinakamalakas na Sacred Lord of Moondragon City ay malapit ng umatake ngayon. Whoosh! Ang Sacred Lord Dark Shadow ay naging madilim na guhit ng liwanag at mabilis na tumungo sa larangan ng digmaan. Agad na nagdilim ang langit, at isang surge ng masamang aura ang kumalat sa bawat direksyon. Patayin ang lahat ng tao. Malalim ang boses ng Sacred Lord Dark Shadow habang sinulyapan niya si Francis. Patayin. Ang moral ng mga di-tao na sundalo ay tumaas ng husto pagkatapos kumilos ang kanilang dalawang Sacred Lords. Whoosh! Hindi inatake ng Sacred Lord Dark Shadow ang Ninth Prince. Sa halip, pinuntahan niya si Francis. Sinabi sa kanya ng instinct na mas magulo ang kabataang ito. Kapitan Francis. Hindi maganda, sasalakayin ng Sacred Lord Dark Shadow ang ating kapitan. Nanginginig ang puso ng lahat sa grupo ni Francis. Kahit gaano pa kalakas ang kanilang kapitan, hindi siya maaaring maging kalaban ng Sacred Lord Dark Shadow, di ba? Sagradong Panginoon madilim na anino. Ang apat na kapitan na nakikipaglaban kay Francis ay nasa sabik ngunit natakot sa parehong oras. Masaya sila dahil tiyak na mamamatay ang kabataang ito ngayong kumilos na ang Sacred Lord Dark Shadow, ngunit natakot sila na maparusahan sila pagkatapos ng labanan. Huweng! Huweng! Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga pakpak sa likod ni Francis habang iniiwasan niya ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Shadow. Anticipated ito. Natigilan ng Sacred Lord Dark Shadow. Isang emperador ang nakaiwas sa kanyang pag-atake. Matapos iwasan ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Shadow, tumakbo si Francis sa isang tiyak na direksyon na parang sinusubukan niyang tumakas, ngunit sa totoo lang, papalapit siya sa Sacred Lord Raging Force. Huwag mo nang isipin iyon. Ang apat na kapitan ay labis na inis at agad na nagtungo, ngunit sa sumunod na sandali, ang Escarlate gintong kidlat sa paligid ni Francis ay biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag habang ang isang walang kapantay na puwersa ay nagmula sa kanya. Wow! Ang apat na hindi tao na kapitan ay parang dinudurog sila ng bundok, at lahat sila ay nagluwa ng mga subo ng sariwang dugo. Ang pagod at medyo mas nasugatan na kapitan ng ahas ay direktang pinatay ng ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body ni Francis. Spatial Flash ng Lightning Wings. Sa sumunod na sandali, gumamit si Francis ng spatial technique na nagbigay daan sa kanya na maging kidlat at direktang lumitaw sa likod ng Sacred Lord Raging Force. Ano? Ang Sacred Lord Raging Force, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Harlot at kasama, ay biglang nakaramdam ng panganib sa buhay at kamatayan. Sinisira ng langit ang sagradong lightning palm. Ipinalibot ni Francis ang lahat ng kanyang kapangyarihan at itinulak pababa habang pinagsasama niya ang kanyang Fire of Wind Lightning True Yuan. Ang sky-destroying Sacred Lightning Palm sa pagkakataong ito ay naglalaman ng buong kapangyarihan ni Francis. Isang Escarlate gintong palma ang lumitaw sa itaas ng ulo ng Sacred Lord Raging Force. Nakapangangilabot na apoy ng hangin kidlat ang umikot sa loob nito. Boom! Boom! Boom!
Ang Chaos Yuan Force body ng Sacred Lord Raging Force ay nabasag ng palad ni Francis, at tumalsik ang dugo sa kalangitan. Paano ito posible? Ang Sacred Lord Raging Force ay nagdere ng sariwang dugo at ganap na natigilan. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Agad na pinaikot ng Sacred Lord Raging Force ang kanyang True Yuan para mawala ang pamamanhid na sakit sa kanyang katawan at patatagin ang sarili, ngunit sa susunod na sandali, lumitaw si Francis sa kanyang kanan. Isang purple golden na kristal ng kidlat ang biglang bumaril mula sa malabong gininto ang kaliwang mata ni Francis at papunta sa kaluluwa ng Sacred Lord Raging Force. Arg! Agad na nagsimulang sumigaw ang Sacred Lord Raging Force habang tila kumulog ang 10,000 kidlat. Kasabay nito, isa pang pulang palad ang bumungad sa kanya. Pang! Bam! Nabasag ang katawan ng Sacred Lord Raging Force at si Yuan Soul. Ang buong proseso ay nangyari sa loob ng 3 paghinga. Natarante pa rin ang Sacred Lord Dark Shadow, at ang mga puso ni Harlot at ng 2 pang kapitan sa langit ay mabilis na tumitibok habang nakatingin kay Francis na natatakpan ng iskarlate na kidlat. 10:22 Ang mga Sacred Lord ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa labanan sa larangan ng digmaan, at sila ay hindi maabot na pag-iral para sa mga sundalo. Ang sagupaan sa pagitan ng mga Sacred Lord ay maaaring magwasak sa langit at lupa, at bihira para sa mga Sacred Lord na mamatay sa lahat mula nang magsimula ang digmaang ito. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 1 o 2 Sacred Lord sa bawat lungsod. Kapag ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay hindi gaanong kalaki, ang mga Sacred Lords ay hindi maaaring patayin. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sagradong Panginoon sa panig na hindi tao na orihinal na may malaking kalamangan ay napatay. Sacred Lord Raging Force. Napatay na ang Sacred Lord Raging Force. Paano ito posible? Hindi mabilang na hindi tao na mga sundalo at kapitan sa larangan ng digmaan ang natigilan at hindi makapaniwala. Tinakpin ng anino ng takot ang mga puso ng lahat ng hindi tao at binawasan ng husto ang kanilang moral. Naramdaman ng mga kapitan na nakikipag-away lang kay Francis ang kanilang mga puso at nanginginig ang kanilang mga anit. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Kahit na siya ay talagang nasa antas ng isang quasi-Sacred Lord, paano niya mapapatay ng ganoon kadali ang Sacred Lord Raging Force? Hindi makapaniwala ang 3 kapitan na hindi tao na nakalaban nila ang isang nakakatakot na kalaban. Malinaw na itinago ng taong ito ang kanyang tunay na lakas dahil gusto niyang pumatay ng isang sagradong Panginoon, hindi sila. Sa kabilang banda, ang mababang moral ng mga tao ay agad na napalakas habang ang mga hiyawan at tagay ay tumunog. Ang isa sa mga hindi tao na Sacred Lords ay patay na. Ito ba ay isang secret weapon na kasama ng Crown Prince? Kaya mayroon tayong Sacred Lord level battle power expert dito. Hindi mabilang na mga sundalo at tao ang labis na nasasabik. Ang ilan sa mga kapitan na nakarinig ng mga alamat ni Francis noon ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakita. Francis! Napatulala si Harlot habang lumulutang siya sa hangin. Inisip niya noong una na maaari niyang saktan ang Sacred Lord Raging Force kasama ang 2 pang quasi-Sacred Lords, at marahil kung gumamit siya ng ilang nakatagong card, mapapatay niya ito. Gayunpaman, kinuha ni Francis ang kanyang biktima ng ganoon lang at agad na pinatay siya. Higit pa rito, ang lakas na ipinakita ni Francis ay ganap na naiiba sa kanilang spar kanina. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas. Maaaring itinatago niya ang kanyang lakas. Labis na natigilan si Harlot. Kung nagpakita si Francis ng ganoong kapangyarihan noon, tiyak na matatalo siya. Ang gayong makapangyarihan at mahusay na lalaki ay mayroon ding perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tonner family. Ang puso ni Harlot ay hindi pa nakaramdam ng ganito. Ang taong ito. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Shadow ay sobrang pangit habang sinusulyapan niya ang malamig na kabataan sa kalangitan at ang labi ng Sacred Lord Raging Force. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ng Sacred Lord Dark Shadow na ito ang plano ng mga tao. Sinadya nilang idirekta ang kanilang nag-iisang Sacred Lord para akitin sila. Nakapaghanda na ang mga tao at nagpadala ng quasi-Sacred Lord na hindi mas mahina kaysa sa pinakamataas na Sacred Lords. Gayunpaman, bakit hindi pinatay ng kabataang ito ang Sacred Lord Raging Force sa simula pa lang?
Bakit niya inihayag ang kanyang lakas sa sandaling lumitaw ang Sacred Lord Dark Shadow? Ikaw na ngayon. Lumingon ang tingin ni Francis sa Sacred Lord Dark Shadow sa ibaba. Ano? Nanginig ang puso ni Sacred Lord Dark Shadow sa naiintindihan niya. Ang dahilan kung bakit hindi ibinunyag ng kabataang ito ang kanyang tunay na kapangyarihan mula pa noong una ay dahil gusto rin niya itong patayin. Nakakatawa. Malamig na ngumisi ang Sacred Lord Dark Shadow. Kahit na napatay ni Francis ang Sacred Lord Raging Force, ito ay dahil sa hindi nakabantay ang huli at tinambangan. Walang sino mang naruroon ang inaasahan na mangyayari ito. Masyadong mayabang ang Sacred Lord Raging Force at kaya pinatay. Gayunpaman, ang labanang ito ay talagang hindi maganda ang hitsura. Habang naniniwala ang Sacred Lord Dark Shadow na hindi siya kayang patayin ni Francis sa one-on-one fight, nasa mga tao pa rin ang babaeng mula sa Tonner family na napakalakas. Weng! Boom! Ang ika-9 na prinsipe ay nakatayo sa pader ng Jarlan City at hawak ang sinaunang berdeng espada ng kidlat habang itinatawid niya ang kanyang draconic providence sa kalangitan. Buong pag-urong. Ang Sacred Lord Dark Shadow ay umungal. Agad na tumigil ang mga hindi tao sa kanilang ginagawa at nagsimulang magmadaling bumalik sa Moondragon City. Karaniwang mayroong dalawang uri ng retreating order. Ang una ay retreat. Ito ay karaniwang nangangahulugan ng counter-attacking habang lumilipat pabalik. Ang isa pa ay full retreat. Nangangahulugan ito na sumuko sa paglaban at tumakbo pabalik ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling ito, ang mga hindi tao ay nagsimula ng isang ganap na pag-urong. Whoosh! Ang Sacred Lord Dark Shadow ay naging isang itim na guhit ng liwanag at bumilis pabalik. Bumalik ka rito! Ang mga pakpak sa likod ni Francis ay naglabas ng napakatalino na pagsabog ng Fire of Wind Lightning na nagpabilis ng kanyang bilis. Ang anyo ni Francis ay kumislap at humarap sa Sacred Lord Dark Shadow, pinahinto siya ng kanyang pisikal na puwersa. Human bastard, fuck off. Sa tingin mo ba matatakot ako sa iyo sa solong labanan? Ang Sacred Lord Dark Shadow ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat nag-specialize siya sa bilis, ang bilis ng taong brat na ito sa harap niya ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Ibinuko ng Sacred Lord Dark Shadow ang kanyang mga braso at ginawa itong malaking pares ng mga kuko ng Scorpion na tumusok kay Francis. Hindi gumalaw si Francis. Pinaikot lang niya ang apoy ng kidlat ng hangin kaya natabunan siya ng iskarlate gintong liwanag. Ding! Bam! Hinarap ni Francis ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Shadow ng direkta, pagkatapos ay itinulak ang isang palad. Ang pisikal na pagtatanggol na ito. Naramdaman ng Sacred Lord Dark Shadow na namamanhid ang kanyang mga kuko ng alakdan. Ang kabataang ito sa kanyang harapan ay umasa sa lakas ng katawan na nag-iisa upang harangin ang kanyang pag-atake. Kailangang malaman ng isa na ang lahi ng mga Scorpion Men ay nagdadalubhasa sa malalakas na one-hit na pag-atake na maaaring makalaban sa mga eksperto sa pagpapalakas ng katawan. Patayin ang mga hindi tao. Itinaas ng ika-9 na prinsipe ang sinaunang berdeng espada ng kidlat at nagutos. Ding! Boom! Bam! Ang mga sundalo at kapitan ng tao ay humabol ng buong lakas habang ang ika-9 na prinsipe at harlot ay sumugod patungo sa Sacred Lord Dark Shadow. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Pinisil ng Sacred Lord Dark Shadow ang isang anting-anting at nakataka sa opensa ni Francis. Francis, itigil ang Sacred Lord Dark Shadow. Huwag siyang hayaang makatakas. Ang ika-9 na prinsipe ay naging isang berdeng bahid ng liwanag at sumugod. Kailangan nilang pumatay ng maraming hindi tao na Sacred Lords hanggat kaya nila. Kung ang Sacred Lord Dark Shadow ay umalis ngayon, marami siyang papatay na tao sa hinaharap. Malamig na ngumisi si Francis habang ang isang layer ng madilim na thundercloud ay sumanib sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang Sacred Lord Dark Shadow sa isang magulong dimensyon. Ang mga batas dito ay lubos na naghihigpit sa kanyang bilis. Napakakakaiba ng little world ng brat na ito. Nagulat si Sacred Lord Dark Shadow. Hindi pa niya nakitang napakataas ng kapangyarihan ng isang quasi-sacred lord. Nararamdaman niya ang isang luma at sinaunang aura sa loob ng little world ng kabataang ito. Weng! Boom!
Ang Sacred Lord Dark Shadow ay hindi nang ahas na maging mayabang. Inilabas din niya ang kapangyarihan ng kanyang munting mundo. Isang layer ng itim ang dumagsa patungo sa Little World of Wind Lightning ni Francis. Ang Little Worlds of Sacred Lords ay ganap na naiiba. Bagamat maaari lamang silang gumamit ng mga projection, ang kapangyarihan ng isang projection ay maaari pa ring durugan ang munting mundo ng isang emperador. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Little World projection ng Sacred Lord Dark Shadow ay mayroon lamang maliit na kalamangan laban sa Little World of Wind Lightning ni Francis. Walang pakialam ang Sacred Lord Dark Shadow basta't hindi siya apektado ng munting mundo ni Francis at matagumpay na makakatakas. Ang Ninth Prince at Harlot ay bahagyang mas mabagal at hindi makakarating sa loob ng maikling panahon. Hehe, susulitin ko yan. Isang ngiti ang ipinakita ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Little World projection ng isang Sacred Lord. Hindi na masama na malabanan ito ng munting mundo ng kidlat ng hangin ni Francis. Weng! Shoo! Shoo! Pinalibutan ng Fire of Wind Lightning si Francis habang ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay nagsimulang magtipon sa kanyang kanang palad. Kasabay nito, pinalakas din ng Little World of Wind Lightning si Francis. Sky-destroying Sacred Lightning Palm World-destroying Palm. Ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body ay humina sa sandaling pinakawalan niya ang pag-ataking ito. Isang Golden Red Palm Phantom na kasing laki ng isang bundok ang bumaril at bumasag sa lahat ng dinadaanan nito. Boom! Dumating ang pag-atake ni Francis sa Little World projection ng Sacred Lord Dark Shadow. Boom! Weng! Weng! Ang Sacred Lightning Force at ang kapangyarihan ng Wind Lightning ay pinakawalan sa pamamagitan ng Sky-destroying Sacred Lightning Palm at nagsimulang pumasok sa structure ng Little World projection. Ano ba? Ang istruktura ng aking munting mundo. Tumalo ng puso ni Sacred Lord Dark Shadow. Bigla niyang naramdaman na ang munting mundo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang manginig, at ang bahagi ng mga pangunahing istruktura ay nawasak. Kasabay nito, medyo naging magulo din ang kapangyarihan ng kanyang Little World projection. Ito ay naging mas mahina, at ang bahagi ng kapangyarihan ng Sky-destroying Sacred Lightning Palm ay dumapo sa Sacred Lord Dark Shadow. Ginamit ng Little World of Lightning ni Francis ang pagkakataong ito para walisin at sugpuin ang Little World projection ng Sacred Lord Dark Shadow. Kaya ganyan. Kung mas mahina ang pundasyon ng munting mundo, mas madaling sirain. Nagkaroon ng comprehension si Francis pagkatapos gamitin ang Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Sa totoo lang, ang karamihan sa mga emperor ay mabilis na nabuo ang kanilang munting mundo dahil wala silang anumang karanasan o patnubay ng isang nakatatanda, at pagsisisihan nila ito sa hinaharap. Ang ilang Sacred Lords ay gumugugol ng maraming oras at pagsisikap upang piliting palakasin ang kanilang munting mundo. Ang ilang Sacred Lords ay sisirain pa ang kanilang munting mundo at lilikha ng bago. Baka masira ko ang munting mundo ng mga normal na Sacred Lord sa isang palad. Si Francis ay nakaramdam ng hiya. Malinaw na ang Sacred Lord Dark Shadow ay isang mas karanasang Sacred Lord, kaya medyo stable ang kanyang Little World. Ang taong bastard na ito. Nanginginig ang anit ng Sacred Lord Dark Shadow. Hindi niya akalain na magagawa ng isang quasi-Sacred Lord na sirain ang pundasyon ng kanyang Little World. Kailangang malaman ng isa na, hanggat hindi nawasak ang pundasyon ng isang munting mundo, makakabawi ito hanggat may sapat na enerhiya. Nang walang pag-aalinlangan, ang Sacred Lord Dark Shadow ay naging isang higanteng alakdan na napapalibutan ng kadiliman at sinubukang tumakas. Si Harlot, na humahabol pa rin kay Francis, ay puno ng pagkabigla at takot. Maaaring sabihin ng isang tao na pinatay ni Francis ang Sacred Lord Raging Force sa pamamagitan ng paghuli sa kanya, ngunit ngayon ay talagang hinahabol ni Francis ang Sacred Lord Dark Shadow at pinalo siya. Kung ang Sacred Lord Dark Shadow ay hindi nagpakadalubhasa sa bilis, malamang na nauwi na siya sa Sacred Lord Raging Force. Skylocking Bow. Isang pulang araw ng Wind Lightning ang nabuo sa isang dark silver bow sa kamay ni Francis at bumaril sa hangin gamit ang isang beng. Whoosh! Ang susunod na pagkakataon na lumitaw ang palaso ay noong tumagos ito sa dibdib ng Sacred Lord Dark Shadow.
Matapos maging Scorpion, ang depensa at laki ng Sacred Lord Dark Shadow ay naging mas malaki. Nagawa niyang bawasan ang bahagi ng pinsala ng Skylocking Bow, ngunit sa huli ay wala itong silbi. Bang! Whoosh! Bang! Whoosh! Ilang beses na binawi ni Francis ang bowstring at sunod-sunod na pinakawalan ang mga Escarlata na arrow. Nagpaputok sila sa hangin at tumusok sa katawan ng Sacred Lord Dark Shadow. Shit! Ang taong bastard na ito. Ang alakdan na Sacred Lord Dark Shadow ay napaungol sa hangin. Ang mga pag-atake ni Francis ay lubhang napinsala sa kanyang katawan at nakaapekto sa kanyang bilis. Dahil sa mga punto ng digmaan, hindi ko maaaring hayaan na ikaw na malubhang nasugatan ay mapatay ng iba. Kumaway ang mga pakpak sa likod ni Francis habang hinahabol niya ang Sacred Lord Dark Shadow at itinulak ang kanyang palad. Mamatay! Ang buntot ng Sacred Lord Dark Shadow ay naging itim na spike at sinaksak patungo kay Francis. Siya ay malubhang nasugatan at hindi na mas mabilis kaysa kay Francis. Alab ng Wind Lightning Eye. Gumamit si Francis ng Soul Eye Bloodline technique at nagpakawala ng purple and gold flame na sumabog sa Sacred Lord Dark Shadow. Kasabay nito, ginamit ni Francis ang kanyang Lixie upang iwasan ang buntot ng Sacred Lord Dark Shadow habang lumilitaw sa itaas ng Sacred Lord Dark Shadow at dinudurog ang kanyang Sacred Lightning Body. Pang! Pang! Boom! Inilabas ni Francis ang ilang palad at hinati ang napakalaking katawan ng Sacred Lord Dark Shadow sa hindi mabilang na piraso. Ang mahinang kaluluwa ng Sacred Lord Dark Shadow ay pinatay ng Soul Intent ni Francis bago pa man ito makatakas. Isa pang hindi tao na sagradong Panginoon ang namatay. 1023. General. Panginoong madilim na anino. Ang Sacred Lord Dark Shadow, ang general ng Mondragon City ay napatay. Agad na nagsimulang magpanik ang hukbong hindi tao. Ang antas ng pagkatalo na ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon pa man mula nang magsimula ang digmaan. Magaling! Nagsaya ang ika-9 na prinsipe sa likod ni Francis. Gayunpaman, napagtanto na niya na ang dalawang hindi tao na Sacred Lords ay hindi masyadong malakas. Ang Sacred Lord Raging Force ang pinakamahina, at ang Sacred Lord Dark Shadow ay bahagyang mas mahina kaysa sa lalaking nakamaskara na nagtangkang pumatay sa kanya. Dahil ang mga kalaban ay mga normal lamang na Sacred Lords kaya hindi nag-alala ang Ninth Prince. Kung ang dalawang Sacred Lord na ito ay parehong may lakas ng Sacred Lord Black Shark, ang Ninth Prince ay hindi makakaramdam ng anumang tiwala kahit na sa tulong ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang haba ng buhay ng mga Sacred Lord ay nasa 12,000 taon, kaya ang mga Sacred Lord na nabuhay ng higit sa 10,000 taon ay halatang mas malakas kaysa sa Sacred Lords na kakapasok lang. Napakalakas ng Eye Bloodline. Napatay ang Sacred Lord Dark Shadow bago pa man makasali si Harlot sa laban, ngunit nakikita niya kung ano ang mahalaga. Ang Soul Intent ni Francis ay nalampasan ang mga normal na Sacred Lords, at ang kanyang Soul Eye Bloodline techniques ay napakalalim. Halimbawa, dalubhasa si Harlot sa mga pisikal na pag-atake. Kahit na nagawa niyang sirain ang katawan ng Sacred Lord Raging Force, hindi niya magagawang sirain ang kaluluwa nito, kaya makakatakas siya maliban kung gumamit ng hidden card si Harlot. Pinatay ni Francis ang dalawang Sacred Lords, ngunit ginamit din niya ang kanyang Soul Eye Bloodline techniques para sirain ang kanilang mga kaluluwa. Teka, nakapatay na si Francis ng dalawang Sacred Lords. Ibig sabihin mayroon siyang 40,000 war point. Biglang may naalala si Harlot, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon nang siya ay nagalit. Kung alam niyang may mangyayaring ganito noon pa man, hindi sana siya gumamit ng mga war point para sa taya. Gayunpaman, kahit na matatalo siya, hindi niya mapapayagan na maging ganoon kalaki ang pagkakaiba niya at ni Francis. Whoosh! Agad na sumali si Harlot sa larangan ng digmaan sa ibaba at inilipat ang kanyang bloodline na Blood Devil Son para patayin ang mga hindi tao at ilabas ang kanyang pagkadismaya. Patayin! Patayin ang lahat ng hindi tao. Ang mga puwersa ng tao ay hindi kailanman naging ganito kasabik noon. Hindi nila alam kung gaano nakatagal mula nang makapatay sila ng mga kaaway sa ganoong paraan. Higit pa rito, dalawang hindi tao na Sacred Lord ang namatay sa labanang ito.
Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Masyadong malakas si Kapitan Hanford. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi tumutugma sa kanyang ranggo. Ang pawis ay lumitaw sa ilang mga kapitan. Sila ay mga kapitan din, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Francis ay masyadong malaki. Matapos patayin ang dalawang Sacred Lords, lumingon si Francis sa larangan ng digmaan. Ang isang emperador ay nagkakahalaga ng 1,000 puntos, ang isang quasi-sacred lord ay nagkakahalaga ng 6,000. Nakatutok ang mga mata ni Francis sa mga hindi tao na kapitan. Kahit maliit lang ang lamok, karne pa rin. Marka ng mata ng Diyos. Nag-iwan ng marka si Francis sa lahat ng mga kapitan na nararamdaman niya. Skylocking Bow. Isang pulang araw ng wind lightning ang namuo sa dark silver bow sa kamay ni Francis at bumaril sa hangin gamit ang isang beng. Sa susunod na sandali, isang pulang araw ng wind lightning ang tumago sa dibdib ng isang kapitan na tumatakbo palayo. Sa Fire of Wind Lightning True Yuan ni Francis at ang grade ng Skylocking Bow mismo, kaya niyang patayin ang halos lahat ng mas mahina kaysa sa quasi-sacred lord gamit ang isang arrow. Hindi maraming hindi tao ang makakaligtas. Bang! Whoosh! Isa pang 2-star captain ang binaril ni Francis. Ang pamamaraang ito ay madali at simple. Bang! Whoosh! Isang eskarlate gintong palaso ang bumaril at napatay ang isang emperador na tumatakas. Nakatayo lang roon si Francis at ginamit ang kanyang skylocking bow para madaling patayin ang mga emperor. Ang ilang hindi tao na kapitan na hinahabol ng mga kapitan ng tao ay pinatay din ni Francis. Ang ilang mga kapitan ay puno ng inggit at selos nang makita nila si Francis na nangongolekta ng mga puntos ng digmaan ng napakadali. Francis, ikaw. Labis na nadismaya si Harlett. Hinahabol niya ang isang hindi tao na kapitan ngayon, ngunit isang pana ng kidlat ang pumatay. Bang! Whoosh! Sa sandaling ito, ang tunog na ito ay parang tunog ng kamatayan. Sa tuwing tumutunog ito, isang emperador ang mamamatay. Agad na naghiwalay ang hukbong hindi tao at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Si Francis ay naging kanilang bangungot. Gayunpaman, gaano man kalayo ang kanilang tinakbo, maaari pa ring patayin ni Francis ang sinumang emperor na iniwan niya ng marka ng hindi gumagalaw. Ang mga normal na sundalong hindi tao ay nadama na maswerte na sila ay napakahina na hindi sila pinuntirya ng nakakatakot na taong ito. Malinaw na kinuha ng mga aksyon ni Francis ang lahat ng punto ng digmaan ng maraming iba pang mga kapitan ng tao. Napakadali para kay Francis na patayin ang mga hindi tao na kapitan na ito, ngunit kung ang isang kapitan ng tao ay gustong pumatay ng isa, napakahirap. Itong Francis na ito ay hindi man lang ako sinisipsip ng sopas. Nagalit ang isang kapitan. Ang pagpaslang ni Francis sa dalawang Sacred Lords ay nagpabalik-balik, at siya ang naging pinakamalakas na eksperto sa hukbo. Siya ay isang tagapagligtas sa kanila. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay nagbawas ng impresyon sa kanya sa puso ng ibang kapitan. Brother Hanford, ang iyong mga warpoint ay malamang na sapat na para makapasok sa nangungunang 2,000 ng Land Province Warboard Rankings. Hayaan ang ibang mga kapitan na magkaroon din. Sabi ng Ninth Prince. Kailangang malaman ng isa na ang Warboard Rankings ay kalkulado mula sa simula ng digmaan, at sinuman sa loob ng nangungunang 5,000 ng bawat probinsya ay isang piling tao na lumalaban ng mahigit kalahating taon man lang. Gayunpaman, naabot na ni Francis ang nangungunang 2,000 sa kanyang unang laban. Ito ay lubhang nakakabigla. Siyempre, ito ay dahil pinatay ni Francis ang dalawang Sacred Lords ng mag-isa. Pakiramdam ni Francis ay medyo walang magawa. Gusto niyang pumatay ng hindi tao pero hindi pinayagan. Higit pa rito, mula sa pananaw ni Francis, madali lang makakuha ng mga war point sa mga unang yugto ng digmaan. Habang tumatagal ang digmaan, mas maraming walang katulad na mga henyo at matatandang Sacred Lords ang magsisimulang lumitaw sa larangan ng digmaan. Sa puntong iyon, magiging mahirap kahit para kay Francis na patayin ang mga Sacred Lords. Napatay niya ang Sacred Lord Raging Force dahil ito ay hindi inaasahan at ang huli ay hindi nakabantay sa kanya.
Napatay ni Francis ang Sacred Lord Dark Shadow sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang lakas at ang katotohanan na ang kanyang God Spiritual ay sumalungat sa bilis at liksi ng Sacred Lord Dark Shadow. Ngunit sa hinaharap, sinundan ng hukbo ang ikasyam na prinsipe, sumugod, at kinuha ang Moondragon City. Ang mga kapitan ay may masalimuot na iniisip habang sila ay nakatayo sa Moondragon City. Nagawa talaga naming sakupin ang Moondragon City. Hahaha, nililigawan ng mga hindi tao si kamatayan. Lahat ito ay salamat sa mga utos ng Crown Prince at sa tulong ng Little Friend Hanford. Lahat ng mga kapitan ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha habang pinalibutan nila ang ikasyam na prinsipe at si Francis. Matapos kunin ang Moondragon City, agad na iniulat ng Ninth Prince ang mga war point ng lahat sa Land Province War Hall. Francis, bakit mo pinigilan ang iyong lakas ng makipag-sparring laban sa akin noong araw na iyon? Nag-iinit ang mga mata ni Harlot, at ang kanyang nakamamanghang kagandahan ay naging dahilan para mahulog ang lahat sa mga lalaki sa kanya. Mula sa pananaw ni Harlot, isa lang ang dahilan ni Francis para gawin ang ganoong bagay, si Francis ay naakit na sa kanya at naging madali sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang lakas dahil ayaw niyang mapahamak siya. Gayunpaman, gustong marinig ito ni Harlot mula kay Francis ng personal. Kaka-break ko lang. Matapat na sumagot si Francis sa walang emosyong tono. Ikaw. Bahagyang namula ang mukha ni Harlot, at bahagya siyang nagalit. Hindi niya inaasahan na ganito ang ibibigay ni Francis. Ang talento ni Little Friend Hanford ay talagang nakamamanghang. Ang nakababatang henerasyon ng Great Gunlord Dynasty ay maaari lamang tumingin sa ganoong bilis ng paglilinang. Ang ilan sa mga kapitan ay agad na nagsalita ng may ngiti. Bagamat hindi nila nagustuhan ang katotohanang nakuha ni Francis ang ilan sa kanilang mga punto sa digmaan, si Francis ang pinakamalakas na tao na naruroon, siya lamang ang taong may kapangyarihan sa labanan ng isang sagradong Panginoon. Higit pa rito, hindi maisip ang potensyal ni Francis. Kailangan nilang lahat na makipagkasundo sa kanya. Ang Ninth Prince at Old Ying ay nakatayo sa gilid at may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Alam nila ang lahat ng nangyayari sa pagitan nina Francis at Harlot, at mapapatunayan nilang katatapos lang talaga ni Francis. Matapos kunin ang Moondragon City, kinuha ng Ninth Prince ang treasury at binigyan ng reward ang tropa. Si Francis, Old Ying, at Harlot ay naging 3 star na mga kapitan ng walang pag-aalinlangan dahil sa kanilang mga pagtatanghal, at si Francis ay naging isang tao na isang ranggo lamang na mas mababa kaysa sa ikasyam na prinsipe. Ang mga puwersa ng Ninth Prince ay malinaw na nanatili sa Moondragon City. Pagkatapos ng labanan, muling pumasok si Francis sa pag-iisa. Nasiyahan siya sa una niyang paggamit ng Sky-Destroying Lightning Palm at naintindihan niya ang maraming bagay. Pagkatapos ng lahat, pinigilan ni Francis ang kanyang kapangyarihan at cultivation noong nagsasanay sa Misty Spatial World kaya hindi niya ito nasira. Dahil pinigilan niya ang mga ito, hindi niya naiintindihan ang lahat ng layunin ng paglipat. Gayunpaman, ang panahong ito ay iba sa nakaraan. Sa tuwing magkakaroon ng bagong pangunawa si Francis, aalis siya sa Moondragon City at pupunta sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid para magsanay ng buong Sky-Destroying Sacred Lightning Palm. Mahigit sa kalahati ng teritoryo sa 3 probinsya ay kasalukuyang war zone. Mahirap makakita ng iba maliban sa mga sundalo mula sa 2 Lord Dynasties. Boom! Weng! Weng! Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang palad. Ang kidlat ay tila dumaan sa ginto at pulang palad habang ang kapangyarihan ng kidlat at pisikal na puwersa ay ganap na nagsanib. Boom! Isang bundok sa di kalayuan ang pinatag ni Francis. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na linangin ang Physical Force Lightning Domain. Nailabas ito ni Francis pagkatapos ng ilang pagkabigo. Boom! 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 Ilang dosenang milya sa loob ng Sacred Lightning Body ni Francis ay nalubog sa isang bagyo ng pisikal na puwersa at kidlat. Ang mga kaaway sa lugar na ito ay maaapektuhan ng presyon ng ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body. Nilinang lang ni Francis ang Physical Force Lightning Domain at maaaring makaapekto lamang sa mga normal na Emperor. Dito tayo magtatapos ngayon.
Ibinalik ni Francis ang physical force lightning domain sa kanyang sacred lightning body at bumalik sa Moondragon City. Makalipas ang mahigit 100 araw, ang ulat ng Ninth Prince ay natanggap ng Land Province War Hall, at agad itong nagdulot ng ilang talakayan. Marami sa mga miyembro ng upper echelon ang nag-isip na ang Ninth Prince ay may talento sa parehong martial arts at academics. Nagawa niyang sakupin ang Moondragon City kahit na wala siyang mga Sacred Lord sa kanyang hukbo. Ang ilan sa iba pang mga miyembro ng upper echelon ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Alam ng lahat na ang mga prinsipe ay dumating sa larangan ng digmaan upang makakuha ng mga puntos sa digmaan. Ganoon din sa iba pang mga prinsipe. Sa makatuwid, ang mga puwersang sumuporta sa bawat prinsipe ay karaniwang nagpapadala ng ilang eksperto upang tulungan ang prinsipe na makakuha ng mga puntos sa digmaan. Halimbawa, ang ika-4, ika-13, ika-7, at ika-8 prinsipe ay lahat ay gumagawa rin ng magandang trabaho sa digmaan. Bagamat ang hukbo ng ika-9 na prinsipe ay walang anumang Sacred Lords, maraming mga henyo sa Great Gunlord Dynasty, tulad nina Livius, Godfrey, Weston, at marami pang ibang quasi-Sacred Lords, ang lahat ay mayroong battle power ng isang Sacred Lord, kaya hindi ito nakakagulat. Weng! Sa isang tiyak na araw, biglang lumitaw ang pangalan ni Francis sa ika-1982 na pwesto sa Land Province War Board Rankings. 1024. Sa isang lugar na konektado sa Land Province, mayroong isang madilim na hanay ng bundok na natatakpan ng itim na ambon. Ang galit sa bundok na ito ay puno ng isang masamang aura na tumawid sa kalangitan. Ito ang pangunahing warhol ng mga hindi tao na responsable sa pag-atake sa Land Province. Sa loob ng isang lihim na bulwagan, isang piraso ng kulay abong papel ang lumutang sa harap ng isang matipunong lalaki na may higanteng itim na sungay at mga mata na kasing laki ng mga kampana. Nasakop na ang Moondragon City. Tunog ng malalim na boses ng lalaking may sungay na higanti. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga kakaibang figures sa paligid ng bulwagan. May 2 Sacred Lord ang Moondragon City. Natalo sila. Tanong ng isang masamang boses. Ang Moondragon City ang pinakamalayo na napuntahan nila sa teritoryo ng kaaway. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ito ng malaking kahalagahan ng Warhol at nagpadala ng 2 Sacred Lords upang ipagtanggol ito. Parehong Sacred Lords ay pinatay. Dagdag pa ng higanteng lalaking may sungay. Sacred Lord Demonic Bull, paano ito posible? Naipadala na kaya ng mga tao ang kanilang mga sinaunang Sacred Lords. Isa pang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Pareho silang namatay. Talagang may kaina-hinala. Mas maraming kaina-hinalang boses ang tumunog sa loob ng malaking bulwagan. Kahit na ang 2 Sacred Lord na ito ay hindi kasing lakas ng sinaunang Sacred Lords, mahirap pa rin patayin ang alinman sa kanila, pero ngayon pareho na silang napatay. Ito ay maaaring mangyari lamang kung ang mga tao ay nagpadala ng huling yugto ng Mystic Light Realm sa larangan ng digmaan. Ayon sa mga balita mula sa Meng City, wala man lang silang mga Sacred Lords. Malamang ay isang Great Gun Prodigy. Nagpatuloy ang Sacred Lord Demonic Bull. Ang Meng City ay ang lungsod na hindi kontrolado ng tao na pinakamalapit sa Moondragon City. Maraming makapangyarihang hindi tao doon, at ang ilan sa mga mandirigman na nakatakas mula sa Moondragon City ay nakarating doon. Ang dakilang Gunlord Dynasty ay walang pakialam kung mabuhay o mamatay ang kanilang mga kababalaghan. Isang tinig na puno ng hangarin na pagpatay ang tumunog. Malinaw na gustong patayin ng upper echelon member na ito ang mga kababalaghan ng Great Gunlord Dynasty ng personal. Hindi mo na kailangan pumunta. Isang Serpentson mula sa lahi ng mga Serpentmen ang dumating dito. Hayaan mo siyang palakasin ang Meng City. Nagpa siya ang Sacred Lord Demonic Bull. Ang lahi ng mga ahas ay ang mga pinuno ng Dark Moonlord Dynasty. Ang mga Serpentsons ay tulad ng mga prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. Sa pagkakataong ito, ang 5th Serpentson na ang dumating. Dapat ay nagdala rin siya ng maraming makapangyarihang subordinate, dagdag ng Sacred Lord Demonic Bull.
Ang digmaan ay nagsimula pa lamang, at ang mga hindi tao ay gumagawa pa rin ng iba pang mga paghahanda. Sa ngayon, kailangan lang nilang patatagin ang kanilang pagtapak. Aatake sila para sa tunay kapag ang oras ay hinog na. Ang mga Sacred Lord ay bihira na, at hindi na kailangan pang gumamit ng mas malalakas na battle powers maliban kung kinakailangan dahil madaragdagan lamang nito ang intensity ng digmaan. Sa sandaling ito, isa pang boses ang tumunog sa labas ng bulwagan. Balita mula sa frontline. Whoosh! Lumitaw ang itim na ambon sa loob ng bulwagan, at isang kulay abong piraso ng papel ang lumutang mula sa labas at dumapo sa kamay ng Sacred Lord Demonic Bull. Nasakop ng Sacred Lord Myriad Forms ang isa pang lungsod. Halos buod ng Sacred Lord Demonic Bull. Hahaha, gaya ng inaasahan ng Sacred Lord Myriad Forms. Nagagawa pa rin niya ang mga ganoong resulta kahit ngayon. Malinaw. Siya ay isang inapo ng 8 Great God Eyes, kung tutuusin. Sa nakalipas na ilang araw sa Moondragon City, dumating ang mga tropa ng ika-9 na prinsipe. Kasama sa mga puwersang ito ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion, mga puwersa ni Duke Nanpeng, mga elite mula sa probinsya ng Grand Duke Lan, pati na rin ang ilan pang puwersa. Sa mga puwersang ito, maaari nating sakupin ang Ming City. Puno ng pananabik ang ika-9 na prinsipe. Ang Ming City ay mayroon lamang isang Sacred Lord, ngunit mayroon silang mas mababang antas ng mga sundalo dahil ang ilan ay nakatakas mula sa Moondragon City. Gayunpaman, hanggat kaya nilang patayin ang pinakamataas na kapangyarihan sa labanan ng Ming City, ang kalalabasan ay magpapasya. Mag-ulat. Isang intel agent sa labas ng 9th Princess Hall ang sumugod. Kinuha ng ika-9 na prinsipe ang lihim na ulat, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging pangit. Kamahalan, ano ito? Tanong agad ni Old Ying. Ang Ming City ay nakakakuha ng mga reinforcements. Ito ay isang Serpent Son, sabi ng ika-9 na prinsipe. Normal lang iyon. Kahit na hindi dumating ang Serpent Son, may ipapadala pa sana sila, agad na sabi ni Old Ying. Ang pagkuha sa Moondragon City at pagpatay sa dalawang Sacred Lords ay halatang makakatawag ng atensyon ng mga hindi tao. Ang serpienteng anak ng lahi ng mga ahas ay mas madaling pakitunguhan kumpara sa ilang sinaunang sagradong Panginoon. Hindi namin sasalakayin ang Ming City kung gayon. Kailangan itong maplano ng mabuti. Natahimik ang ika-9 na prinsipe. Kailangan niyang hintayin ang kanyang mga scout upang matutunan man lang kung gaano katatag ang Ming City bago magdesisyon. Sa sandaling ito, naglalakad si Francis sa exchange market sa loob ng Moondragon City. Ang exchange market na ito ay malinaw na nilikha ng mga tropa sa loob ng lungsod. Parehong nakakuha ang mga sundalo at kapitan ng mga samsam sa digmaan mula sa pagpatay sa mga hindi tao, ngunit karamihan sa kanila ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa kanilang sarili. Sa simula, ang mga palitan ay nangyayari lamang sa pagitan ng maliliit na grupo, ngunit nagsimula itong lumawak hanggang sa ito ay naging isang pamilihan. Si Francis ay nakakuha ng maraming samsam sa digmaan matapos patayin ang dalawang Sacred Lords at isang grupo ng mga Emperor, ngunit kahit na iyon ay napakalayo kumpara sa mga mapagkukunan na mayroon siya sa Misty Spatial World. Gayunpaman, ang kanyang mga puwersa ay kasalukuyang lumalawak at nangangailangan ng mga mapagkukunan ng mapilit, na mangangailangan ng malaking halaga ng kayamanan sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, maaaring gamitin ni Francis ang kanyang mga samsam sa digmaan upang ipagpalit ang ilang mga item o mapagkukunan na kailangan niya ng mas apurahan. Ang mga mapagkukunan na kailangan ni Francis para sa Golden Kun Sacred Lightning Body at 5 Elemental Wind Lightning Technique ay masyadong mataas, at kailangan niya ng iba't ibang elemento. Bukod doon, ang paglinang sa unang antas ng Soul Splitting Technique ay naging dahilan upang humina ang soul intent ni Francis. Bagamat higit na nakabawi ito, naubos niya ang karamihan sa kanyang mga mapagkukunan ng soul. Kuya Francis, bibigyan kita ng mga diskwento sa anumang gusto mo. Captain Francis, nasa akin ang lahat dito. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Maraming nagbebenta ang nagsalita nang dumating si Francis sa palengke. Siguradong maraming nasamsam sa digmaan si Francis matapos patayin ang dalawang Sacred Lord at 12 dosenang Emperor.
Higit pa rito, ito ay isang magandang pagkakataon upang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Nakuha ni Francis ang mga mapagkukunang gusto niya ng napakadali sa huli. Pagkatapos makipagpalitan ng mga mapagkukunang gusto niya, pumunta si Francis kung saan nakatalaga ang mga sundalo. Ang lugar na ito ay puno ng mga hanay ng mga simpleng bahay, at naglakad si Francis sa isang partikular na mahabang hanay. Grand Elder. Bulalas ng ilang tao sa sandaling pumasok si Francis. Ang nangungunang tao ay isang pictier king na agad na naglakad pasulong. Hatiin ang mga mapagkukunang ito sa inyong sarili. Binigyan ni Francis ang haring ito ng interspatial na singsing. Salamat, Grand Elder. Agad na yumuko ang elder na ito, at ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion sa likod nila ay labis na nagpapasalamat. Ang pagganap ng kanilang Grand Elder ay nagbigay daan sa kanila na tumanggap ng mas mahusay na paggamot, at ngayon ang Grand Elder ay personal na dumating upang bigyan sila ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng susunod na labanan, subukan at bumalik sa Ocean Smoke Pavilion at sabihin sa Pavilion Master na magpadala ng ilang miyembrong may potensyal, pribado ang mensahe ni Francis sa nangungunang Elder. Ang larangan ng digmaan ay isang magandang lugar para sanayin ang sarili, at magagamit ni Francis ang larangan ng digmaan para sanayin ang mga miyembro ng kanyang puwersa na may higit na potensyal. Higit pa rito, ang mga punto ng digmaan ay maaaring ipagpalit para sa mga mapagkukunan na makakatulong sa pagpapalawak ng kanyang mga puwersa. Naiintindihan. Sabi ng matanda sa magalang na tono. Pagkatapos ay bumalik si Francis sa kanyang tirahan at nagsimulang magtanim. Ipinakalat ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique at Multitask. Halos natapos ko na ang paggawa ng second level ng Soul Splitting Technique. Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang kanyang paglikha ng second level ay dahil sa tulong ng Sacred Lord Star Demon. Gayunpaman, kahit na nagawa niyang gawin ang second level ng Soul Splitting Technique, hindi ito lilinangin ni Francis ng nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred Lord Star Demon at siya ang lumikha nito, hindi ang orihinal na may akda. Kinailangan ni Francis na alisin ang pinakamaraming error hanggat maaari. Higit pa rito, kagagaling lang ng soul intent ni Francis. Kung nilinang niya ang second level, babagsak itong muli. Higit pa rito, hindi na niya kailangan ng isa pang soul clone anytime soon anyways. Sa ngayon, si Hanford Wang ay nasa Darkness Ghost Clan at isa ng piling tao sa mga panloob na disipulo. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Tumango si Francis. Sinadya niyang pigilan ang bilis ng cultivation ni Hanford Wang para hindi makapaghinala ang iba, kung hindi ay maabot ni Hanford Wang ang pinakamataas na Great Origin Core Realm na ibinigay na sa kanyang talento, ang Eye of Death, at ang mga mapagkukunang ibinigay sa kanya ni Francis. Ginagamit din ng maliit na pause ang magnanakaw ang mga mapagkukunang ibinigay ni Francis. Nanatili ito sa loob ng Misty Spatial World, halos hindi umalis. Ang lakas ng maliit na magnanakaw na pusa ay mabilis ding tumataas. Bulong ni Francis sa sarili. Ang lakas ng maliit na magnanakaw na pusa ay lumaki sa tabi ni Francis. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga emperador at sacred lords ay masyadong malaki. Kung ang maliit na pause ang magnanakaw ay hindi sapat na malakas, hindi nito magagawang sundan ang mga yapik ni Francis at tulungan siya. Ang mga mapagkukunan sa loob ng Misty Spatial World ay lumipat sa harap ni Francis. Dark Lightning Bloodgrass, Skywind Spiritual Bamboo, 9 Sky Green Firefruit. Ipinalibot ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at hinigop ang mga elemento sa loob ng mga mahalagang mapagkukunang ito habang nililinis din ang mga ito. Lumipas ang 3 araw, at ang Fire of Wind Lightning True Yuan sa loob ng Crystal Core ni Francis ay naging mas dalisay. Ang paminsan-minsang pagkidlat ng kidlat ay dumaan dito. Mga huling yugto ng apoy ng kidlat ng hangin. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Ang kanyang apoy ng kidlat ng hangin ay natigil sa mga unang yugto sa loob ng mahabang panahon, at sa wakas ay nakalusot na ito. Ang ika-8 na antas ay ang apoy ng Wind Lightning, at ang ika-9 na antas ay ang Earth of Wind Lightning.
Naghahanda na si Francis para linangin ang ika-9 na antas, na siyang Earth of Wind Lightning. Sa tabi ng lungsod ng 9th Prince sa Lan Province ay ang kuta ng ika-13 prinsipe. Ang ika-13 prinsipe ay umasa sa kanyang hukbo ng mga elite at isang sagradong Panginoon upang sa wakas ay masakop ang isang lungsod, ngunit ang kagalakan sa kanyang mukha ay agad na nawala matapos malaman na ang ika-9 na prinsipe ay sumakop na sa Moondragon City. Ang ika-9 na prinsipe ay walang mga sagradong Panginoon sa kanyang panig at nagawa pa ring sakupin ang isang lungsod. Ito ang nagpasikat sa kanya. Ang mga hindi tao sa Moondragon City ay may kapansanan. Nagmura ang ika-13 prinsipe. Kamahalan, ang 9th Prince ay umaasa lamang kay Francis, at minamaliit ng Moondragon City ang kanilang mga kalaban. Ito ang dahilan kung bakit sila natalo. Kinausap ni Percy mula sa Nine Darkness Palace ang ika-13 prinsipe. Si Percy ay pumasok sa paglilitis sa Crown Prince kasama ang ika-13 prinsipe at isang makapangyarihang quasi-sacred lord. Pagkatapos ng paglilitis sa Crown Prince, siya ay naging mas malakas at magagawang subukan ang isang pambihirang tagumpay sa Mystic Light Realm sa lalong madaling panahon. Nakakaproblema talaga ang Francis na iyon. Magagalit ang ika-13 prinsipe tuwing naririnig niya ang pangalan ni Francis. Sa totoo lang, ang pangunahing punto ay si Francis. Kung si Francis ay hindi makakatagal sa larangan ng digmaan. Hihihi. Isang masamang ngiti ang ipinakita ni Percy. Percy, may ideya ka ba? Isang masayang tingin ang ipinakita ng ika-13 prinsipe. Pagkatapos masaktan ng Nine Darkness Palace, si Francis ay hindi magkakaroon ng magandang wakas, tulad ng kay Godfrey. 1025. Ang Earth of Wind Lightning ay nakatuon sa pagtatanggol at kontrol. Sa Fire of Wind Lightning at sa kanyang perpektong Blood Devil Sun bloodline, ang mga pisikal na pag-atake ni Francis ay sapat ng malakas. Sa makatuwid, ang Earth of Wind Lightning ang eksaktong kailangan ni Francis. Mas madali ring makakuha ng mga mapagkukunan na naglalaman ng elemento ng Earth. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Francis. Karamihan sa mga mahalagang mineral ay naglalaman ng isang tiyak na halaga ng elemento ng Earth, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng mga ito dahil napakakaunting kapangyarihan ng elemento ng Earth. Mas mainam na sumipsip ng aktwal na mga mapagkukunan ng Earth Elemental, ngunit mas karaniwan ang mga ito kaysa sa iba pang mga elemento. Umalis si Francis sa pag-iisa at lumabas ng kanyang silid. Kapitan Francis. Isang personal na bantay ng ika-9 na prinsipe ang nakatayo sa labas ng tirahan ni Francis. Ano ito? Tanong ni Francis. Sa hitsura nito, ang gwardya na ito ay matagal nang naghihintay dito para makalabas si Francis mula sa pag-iisa. Iniimbitahan ka ng general. Pagkatapos ay dinala ng gwardya si Francis sa tirahan ng ika-9 na prinsipe. Kuya Hanford, mayroon akong napakahalagang misyon para sa iyo sa pagkakataong ito. Kung ayaw mong tanggapin, hindi kita pipilitin, sabi ng ika-9 na prinsipe. Alam niya na gusto ni Francis na maging prangka. Ang aming mga scout ay pumunta upang kumuha ng intel mula sa Ming City ngunit hindi lumabas. Sinabi sa kanya ng matandang Ying ang isang sikreto. Ang Ming City ay ang hindi tao na lungsod na pinakamalapit sa Moondragon City, at ang mga scout ng parehong hukbo ay dalubhasa sa stealth at sensang. Kitang-kita ang resulta kung hindi nakabalik ang mga scout. Sila ay natuklasan at pinatay. Ayon sa ilang balita kanina, isang serpent son ang dumating sa Ming City. Sila ay maihahambing sa mga prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. Gayunpaman, hindi natin alam kung ilang eksperto ang dinala nitong serpent son. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matandang Ying. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa kalaban ay maaari silang manalo. Kung bigla ang inatake ng 9th Prince ang Ming City at biglang tumalon ang isang early stage Mystic Light Realm expert, ito ay magiging kakilakilabot. Sa makatuwid, ang dalawang hukbo ay karaniwang nagpapadala ng mga scout upang malaman ang naturang impormasyon. Sa sandaling ito, ang mga hindi tao ay nagpapatrolya sa isang 10,000 milyang radio sa paligid ng Ming City. Mas mahirap pang maghanap ng impormasyon. Bumantong hininga si Old Ying at sinabi kay Francis ang mga detalye.
Nagtataka ako kung si Brother Hanford ay maaaring maging isang scout at magtungo sa hindi tao na lungsod upang mangalap ng impormasyon. Sinabi ng ikasyam na prinsipe kay Francis kung ano ang nasa isip niya. Alam ng lahat na ang pagiging scout ay lubhang mapanganib. Maaaring nag-set up ang kalaban ng mga bitag para mahulog ang mga scout. Ang mga scout ay maaari ding matuto kung minsan ng maling impormasyon. Sa makatuwid, ang posisyon na ito ay mapanganib at mahalaga. Ang paggawa ng isang taong walang propesyonal na pagsasanay na gawin ang trabahong ito ay kapareho ng pagtatapon sa kanila sa fire pit, ngunit si Francis ay isang exception. Kung ayaw gawin ni Brother Hanford, hindi kita pipilitin. Gagamitin lang natin ang depensa bilang opensa at hihintayin natin silang umatake. Sa puntong iyon, malalaman natin kung gaano sila kalakas, patuloy ng ikasyam na prinsipe. Malaking tulong na ang personal na pagpunta ni Francis sa front lines. Medyo masama ang pakiramdam ng ikasyam na prinsipe kung kailangang maging scout din si Francis, ngunit matagal nang napag-usapan nila ni Olding ang ideyang ito. Una, si Francis ay mayroong Misty Spatial World. Kung may aksidente, magagamit niya ito para madali siyang tumakas. Pangalawa, ang pangangalap ng impormasyon gamit ang kanyang bloodline ay dapat na isang simpleng gawain para kay Francis. Ipaubaya mo sa akin ang gawain ng pagmamanman. Sumangayon si Francis matapos maunawaan kung ano ang nangyayari. Curious din siya kung bakit hindi natuloy ang pag-atake ng mga hindi tao. Dapat may nangyayari. Malinaw na gustong lumaban ni Francis dahil makakakuha siya ng mas maraming karanasan at higit pang mga war point na maaari niyang ipagpalit para sa mga mapagkukunan. Sana ay mas makilala pa niya ang kalaban bago maglaban ang magkabilang panig. Handang mag-scout si Brother Hanford sa front lines. Ang Ninth Prince at Olding ay huminto sandali. Hindi nila inasahan na si Francis ay magiging mapagpasyahan. Francis, kailangan mo ba ng mga katulong? Tanong ni Olding. Ako ay higit pa sa sapat. Sabi ni Francis bago umalis ng palasyo. Nag-iwan siya ng marka sa Misty Spatial World bago umalis at tumungo sa Ming City. May naramdaman ng God spiritual eye ni Francis bago siya nakarating sa napakalayo. Whoosh! 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 Ginamit ni Francis ang lightning wings flying spatial technique at mabilis na nagsara. Isa itong tumpok ng mga bato na may ilang nabubulok na katawan sa malapit. Sa sandaling ito, isang hindi tao ang nagtatago sa loob ng malaking tumpok ng mga bato. Ang kanyang mga kamay ay idiniin sa lupa at naglalabas ng palihim na enerhiya sa pag-iisip. Hindi maganda, may papalapit. Itong hindi tao na sumanib sa mga bato ay natigilan. Ang isang tao ay biglang pumasok sa saklaw ng kanyang mga pandama. Hindi niya ako mahahanap. Dapat dumaan lang siya. Itong di pantaong kaisipan. Sa simula pa lang, wala siyang naramdamang anumang pagkagambala ng mental energy, kaya sigurado siyang hindi siya naramdaman ni Francis. Siya ang top scout mula sa Ming City, at hindi siya kailanman nabigo na mag-ulat sa tulong ng kakaibang bloodline sa kanyang katawan. Whoosh! Lumipad si Francis patungo sa hindi tao sa napakabilis na bilis at agad na lumapit. Boom! Inilabas ni Francis ang kanyang palad at binasag ang tumpok ng mga malalaking bato. Agad na tumalon ang isang madilim na dilaw na figure na puno ng takot. Dapat hindi ka tao na scout, tama ba? Nagpakita si Francis ng masayang ekspresyon nang magsimulang umikot ang purple and gold light sa kanyang kaliwang mata. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang purple golden crystalline spike ng kidlat ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis diretso sa kaluluwa ng hindi tao. Flop! Ang hindi tao na ito ay isa lamang emperor, kaya agad siyang pinatay ni Francis. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at kinuha ang ulo at interspatial storage item ng kapitan na ito. Ang isang emperador ay 1,000 mga punto ng digmaan. Hindi ko ito maaaring hayaang masayang. Si Francis ay medyo masaya. Ang kanyang kapalaran ay medyo mabuti. Isang hindi tao ang nagbigay sa kanya ng ilang mga punto ng digmaan pagkaalis niya sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang emperor ay hindi repolyo. Ang bawat lungsod ay may limitadong bilang lamang ng mga emperador, at ang ilan ay mga kapitan. Whoosh!
Nagpatuloy si Francis sa kanyang landas matapos patayin ang hindi taong scout na ito. Ang distansya sa pagitan ng dalawang lungsod ay hindi masyadong malaki. Pagkalipas ng 5 araw, si Francis ay ilang dosenang libong milya ang layo mula sa Ming City. Marahil ay magagamit ko ang aking Eye of Heaven para tapusin ang misyon na ito, naisip ni Francis. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, ipapakita nito ang isa sa kanyang mga nakatagong card sa mga hindi tao, at wala siyang makukuha mula rito. Nagpatuloy si Francis sa paglapit sa Ming City. Sa isang kagubatan sa labas ng Ming City. Boom! Isang malakas na pagsabog ang biglang tumunog sa kagubatan habang nagsimulang gumalaw ang isang magulong kaguluhan ng True Yuan. Hahaha, ang kababalaghan ng lahi ng Leopardman ay kaya-kaya. Isang lalaking hindi tao na may kulay ube na pakpak ng paniki ang tumakbo sa kagubatan. Boom! Bam! Bam! Sa bawat oras na ang lalaking may purple na pakpak ng paniki ay ipapapakpak ang kanyang mga pakpak, 2 purple na buhawi ang umuungol sa hangin at pupunitin ang lahat. Hinahina ka rin. Isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kagubatan sa ibaba, at isang gininto ang figure ang biglang tumalon patungo sa lalaki na may lilang pakpak ng paniki nang biglang bumaril ang isang higanteng golden claw. Boom! 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 Isang malakas na kalabog ang tumunog kung saan man dumaan ang higanteng golden claw. Ang makapangyarihang masamang aura mula rito ay maaaring makapagyanig ng puso ng isang tao. Whoosh! Ang lalaking hindi tao na may mga purple na pakpak ay mabilis na ikinapaypay ang kanyang mga pakpak at iniwasan ang pag-atake mula sa leopardo. Pang! Dumaong ang higanteng golden claw sa bundok sa likod ng lalaking may pakpak ng paniki at agad na nag-iwan ng 4 na malalalim na bangin. Purple Wings Tornado. Isang malakas na pag-atake din ang pinakawala ng lalaking purple winged. Ang kapangyarihang labanan na ipinakita ng dalawang hindi tao na quasi-sacred lord na ito ay sapat na upang mabigla ang mga normal na sacred lord. Silang dalawa ay quasi-sacred lord prodigy na sumama sa 5th Serpent Zone sa Ming City. Naina sila pagkarating sa Ming City at paminsan-minsan ay lumalabas para makipag-spar. Nahanap na nila ang mga scout dati nang hindi sinasadya at napatay sila sa daan. Teka, may nararamdaman akong kakaiba. Nag-message ang lalaking may pakpak ng paniki. Is it another human scout? What idiots! Pinatay natin sila last time and they still dare to come. Nagbago ang ekspresyon ng Leopardman. Hihihi, tingnan natin kung sino sa atin ang unang pumatay sa taong scout na ito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking may pakpak ng paniki. Oo naman. Inihayag ng leopardo ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Whoosh! Isang kulay ube at isang gintong bahid ng liwanag ang agad na bumaril patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang dalawang ito ay mga kababalaghan mula sa mga karera ng Batman at Leopardman, at pareho silang dalubhasa sa bilis. Hahaha, ang scout na ito ay isang quasi-sacred lord. No wonder naglakas loob siyang pumunta rito. Dinilaan ng Batman ang kanyang mga labi at ipinakita ang isang nasasabik na ekspresyon nang makita niya ang lalaking may gininto ang buhok na dahan-daang naglalakad pasulong. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng 2 malalaking isda. Bahagyang nasasabik si Francis. 2 quasi-sacred lords ay nagkakahalaga ng 12,000 puntos ng digmaan. Tao, mamatay. Ang Leopardman ay naging isang gintong leopardo at sumugod kay Francis ng kasing bilis ng kidlat. Ang ekspresyon ni Francis ay nanatiling pareho habang pinapaikot niya ang kanyang sacred lightning body. Ding! Bam! Ang Leopardman ay parang tokwa na nabasag sa isang metal na dingding ng damapo ang kanyang gininto ang kuko sa dibdib ni Francis. Isang malakas na puwersa ng kidlat ang agad na nagtulak sa Leopardman pabalik, at lumitaw din ang mga bitek sa kanyang mga gininto ang kuko. Kailangang malaman ng isang tao na sapat na ang katawan ni Francis para tanggapin ang mga pag-atake mula sa mga normal na sacred lords ng direkta. Paano masisira ng mga pag-atake ng taong leopard na ito si Francis? Paano? Paano ito posible? Bahagyang bumagal ang lalaking may pakpak ng paniki, at halos mahulog siya mula sa langit sa gulat nang makita ang nangyari. Whoosh!
Agad namang tumalikod ang lalaking may pakpak ng paniki at sinubukang tumakas. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit napakalakas nitong lalaking gininto ang buhok. Mas malakas pa siya kaysa sa kababalaghang nakita niya mula sa lahi ng mga ahas. 12,000 war points. Hindi ko kayang pabayaan kayong dalawa. Ang Scarlet Wings of Lightning ay bumukas sa likod ni Francis habang siya ay naging isang kidlat at agad na lumitaw sa harap ng Leopardman at ng lalaking may pakpak ng paniki. Boom! 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 Bam! Isang sinaunang at mapanirang bagyo ng kidlat ang sumanib sa hangin sa likod ni Francis. Ang lahat sa loob ng 10,000 milya ay agad na nagdilim, at ang dalawang hindi tao ay mahigpit na pinigilan. Napakalakas ng munting mundo. Natigilan ang lalaking may pakpak ng paniki. Pakiramdam niya ay mahigpit na pinaghihigpitan ang kanyang Troyuan at Bloodline. Whoosh! Ang lalaking may pakpak ng paniki ay agad na inilabas ang kanyang munting mundo para mabawasan ang presyon ng munting mundo ni Francis. Whoosh! Weng! Ang bilis ni Francis ay mas mabilis pa sa normal sa loob ng Little World of Wind Lightning. Agad siyang lumapit sa lalaking may pakpak ng paniki at inilabas ang palad. Ang walang pakialam na palad na ito ay ang pinasimpleng bersyon ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, ngunit naglalaman pa rin ito ng asensya ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm. Boom! Ang imahe ng isang escarlate gintong palad ay agad na nabasag sa lilang Little World ng lalaking may pakpak ng paniki. Basag! Basag! Agad na lumitaw ang mga bitek sa Little World ng lalaking may pakpak na paniki at nagsimulang lumaki. Paano ito posible? My Little World. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaking may pakpak na paniki, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang mga bitek ay hindi lamang lumitaw sa ibabaw ng kanyang munting mundo, ang pundasyong istruktura ng kanyang munting mundo ay nasira rin. 1026. Paano ito posible? My Little World. Bumilis ang tibok ng puso ng lalaking may pakpak na paniki, at nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Sa sandaling ito, ang mga bitek ay hindi lamang lumitaw sa ibabaw ng kanyang munting mundo, ang pundasyong istruktura ng kanyang munting mundo ay nasira rin. Kapag ang istruktura at pundasyon ng isang munting mundo ay nasira, ang munting mundo ay magsisimulang kumilos ng magulo. Sky-Destroying Sacred Lightning Palm, World-Destroying Palm. Isang dambuhalang palad ng kidlat na gawa sa pula at gintong liwanag ang tumulak pasulong at sinira ang lahat ng nasa daan nito. Boom! Dama po ang palad ni Francis sa Little World ng lalaking may pakpak na paniki. Boom! 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 Ang malakas na pisikal na puwersa at ang kidlat ay pinakawalan sa pamamagitan ng Sky-Destroying Sacred Lightning Palm at winasak ang istruktura ng Little World. Bagamat ang palad na ito ay hindi kasing lakas noong nakipaglaban siya sa Sacred Lord Dark Shadow, sapat na para harapin itong quasi-Sacred Lord na hindi tao na kababalaghan. Bang! Crack! Naramdaman ng lalaking may pakpak na paniki ang karamihan sa pundasyon ng kanyang Little World, at ang purple na Little World sa paligid niya ay agad na gumuho. Kasabay nito, ang natitirang kapangyarihan mula sa palad ay dumapo sa lalaking may pakpak na paniki. Wow! Aking munting mundo! Ang lalaking may pakpak ng paniki ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay bumulalas. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang munting mundo ay nabuo sa pamamagitan ng pagkuha ng domain ng isang hari at palakasin ito ng paunti-unti hanggang sa ito ay naging munting mundo. Maraming oras at pagsisikap ang kailangan. Ang lalaking may pakpak ng paniki ay tumingin kay Francis sa takot. Hindi lamang ang huli ay mabilis, ang kanyang depensa at kapangyarihan ay hindi rin makapaniwala. Paano magkakaroon ng napakalakas na kababalaghan sa mga tao? Natigilan ang lalaking may pakpak ng paniki. Hindi niya akalain na siya at ang Leopardman Prodigy ay makakakita ng ganito. Pagtakas ng Shadow Bat. Ang lalaking may pakpak ng paniki ay nagbigay ng mapagpasyang ekspresyon habang sinimulan niyang sunugin ang kanyang True Yuan. Isang madilim na patong ng liwanag ang tumakip sa kanyang katawan, at ang kanyang mga pakpak na kulay ube ay naging mas malaki habang bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang isang kakaibang spatial ripple. Whoosh!
Ang figure ng lalaking may pakpak ng paniki ay nawala mula sa munting mundo ni Francis na may kislap na lila. Sa sandaling ito, hindi mahanap ni Francis ang anumang mga bakas ng lalaking may pakpak ng paniki sa loob ng kanyang munting salita. Isang stealth-type bloodline secret technique. Ang ekspresyon ni Francis ay nanatiling pareho habang ang isang malabong gininto ang glow ay lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Huweng! Sa isang pag-scan, lumitaw ang figure ng lalaking may pakpak ng paniki kay Francis. Ang kaliwang mata ni Francis ay ang kalaban ng mga lihim na pamamaraan, lalo na pagkatapos itong umunlad sa antas ng ginto. Walang may tatago sa kanya. Agad na ikinulong ni Francis ang lalaking may pakpak ng paniki. Paano ito posible? Ang lalaking may pakpak ng paniki, na sumanib sa kalawakan at walang aura, ay biglang nakaramdam ng pinagmumula ng enerhiya ng pag-iisip sa kanya. Alab ng Wind Lightning Eye. Isang bola ng lilang at gintong kidlat apoy ang lumitaw sa isang tiyak na lugar at sumabog. Arg! Lumitaw ang figure ng lalaking may pakpak na paniki. Isang mapanirang kidlat apoy ang sumunog sa kanyang katawan at kaluluwa. Kasabay nito, ang walang limitasyong kapangyarihan ng kidlat sa loob ng munting mundo ni Francis ay binomba ang lalaki ng mga pakpak ng paniki. Gusto mong tumakas? Napaisip si Francis. Whoosh! Huweng! Sa isang iglap, lumitaw si Francis sa kabilang panig ng kanyang munting mundo. Tatakas sana ang Leopardman sa munting mundo ni Francis ngunit bigla siyang naharang. Tumingin ang Leopardman kay Francis. Bukod sa walang limitasyong takot, mayroong puot. Alam niya, kahit anong pakiusap niya, wala itong silbi. Woo! Nagsimulang sunugin ng Leopardman ang bloodline sa loob ng kanyang katawan, at bigla siyang lumaki. Ang kanyang balat ay naging mga gintong karayom habang siya ay naging isang leopard, hugis tao na halimaw, at isang mabangis at malakas na puwersa ang nagmula sa kanya. Boom! Pinakawalan ng Leopardman ang napakabilis na bilis at sinubukang umahan mula sa kabilang panig. Malamig na ngumisi si Francis at gumawa ng grabong motion gamit ang kanyang kamay. Isang magnificent power of heaven and earth at ang pressure ng little world ay bumaba sa leopardo. Huweng! Huweng! Boom! Isang higanteng kulay escarlate na kuko na natatakpan ng kidlat pagkatapos ay bumaba mula sa langit at sinunggaban ang leopardo. Tumawa si Francis at pinakipot ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa susunod na sandali, isang malakas na eye intent ang naghigpit sa kaluluwa ng Leopardman sa hangin. Ano, ang soul intent niya? Ang Leopardman ay nawala ng kontrol sa kanyang katawan at hindi na makapag-isip. Paghahanap ng kaluluwa. Isang masamang pag-alo ng kaluluwa ang dumaan sa kaliwang mata ni Francis nang pumasok ito sa kaluluwa ng Leopardman. Sa lakas ng kaluluwa ni Francis, ang kanyang karunungan sa kaluluwa, at ang kanyang eye bloodline, ang pagsasagawa ng soul search ay napakasimple. Higit pa rito, ang soul intent ng Leopardman na ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa lalaking may pakpak na paniki. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ni Francis ang paghahanap ng kaluluwa sa kanya sa halip. Natapos ni Francis ang paghahanap ng kaluluwa makalipas ang isa o dalawa. Huweng! Sinira ng soul intent ni Francis ang kaluluwa ng Leopardman, at ang kanyang ulo ay dinala sa Misty Spatial World. Sa kabilang panig, ang lalaking may pakpak ng paniki, na malubhang nasugatan ng Wind Lightning Eye Flame ni Francis, ay pinahihirapan ng Little World. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay sa puntong ito. Matapos makita ang nangyari sa leopardo, pinili ng lalaking may pakpak na paniki na sirain ang sarili. Hindi siya sinubukang pigilan ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang pagsira sa sarili ng isang quasi-sacred lord na kababalaghan ay sapat na upang banta maging ang mga sacred lord. Boom! Binawi ni Francis ang kanyang munting mundo nang mawala ang lalaking may pakpak ng paniki. Sa loob lamang ng ilang sandali, 2 di-tao na kababalaghan na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili ay pinatay ni Francis. Mayroon akong sapat na intel ngayon. Bulong ni Francis. Natanggap niya ang lahat ng intel sa isip ng Leopardman. Ang Ming City ay mayroon lamang isang Sacred Lord, na halos nasa parehong antas ng namatay na Sacred Lord Dark Shadow.
Gayunpaman, ang Fifth Serpent Son ng lahi ng mga Serpentmen ay nagdala ng 4 na makapangyarihang quasi-sacred lords at maraming walang kapantay na emperor. Ang kabuuang lakas ng puwersa ng Fifth Serpent Son ay mas malaki kaysa sa Sacred Lord Dark Shadow. Nangangahulugan ito na ang kabuuang lakas ng labanan ng Ming City ay mas malaki pa sa 2 Sacred Lord Dark Shadows. Dammit, hindi ko dapat inalis ang aking munting mundo. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Natakot siya na ang pagsira sa sarili ng lalaking may pakpak ng paniki ay makakaapekto sa kanyang munting mundo, kaya itinago niya ito. Gayunpaman, ang pagsira sa sarili ng lalaking may pakpak na paniki ay nakakuha ng atensyon ng mga nagpapatrol malapit sa Ming City. Kung ganun, aalagaan ko lang din kayong lahat. Hindi umalis si Francis. Pinili niyang umunlad pasulong. Hindi nagtagal, dumating ang 3 pangkat ng mga hindi tao. Mayroong humigit kumulang 100 sa bawat koponan, mula sa Small Origin Core Realm Cultivator hanggang sa Half-Step Kings. Ang pinuno ay isang normal na emperador. Nagkaroon ng malakas na pag-akyat ng True Yuan mula sa harapan ngayon lang. Maaaring ang 2 henyo na sumunod sa ika-5 anak ng serpent ay nakikipag-sparring sa isa't isa. Ang elemento mula sa kaguluhan ngayon ay iba sa dati. Tinalakay ng nangungunang matanda habang siya ay lumilipad. Isang dumadagindong na boom ang biglang tumakbo patungo sa kanila, at ang 3 koponan ay agad na nakabantay. Gayunpaman, bago pa nila mapansin ang anumang bagay, isang lalaking may gintong buhok at gininto ang mata ang lumitaw sa kanilang harapan. Paano ito posible? Isang tao. Naramdaman ng 3 koponan ang isang magnificent power lock-on space sa malapit. Dahil sa pressure na nagmumula sa kanya, hindi na sila makahinga. Illusion Maze Domain. Isang purple and gold maze world ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis, at ito ay lubhang nakakaakit. Weng! Lahat ng hindi tao na malapit kay Francis ay likas na tumingin sa mga mata ni Francis at agad na natulala. Nanlalabo ang kanilang mga mata habang ang kanilang mga kaluluwa ay nahulog sa mundo ng mga ilusyon na nilikha ni Francis. Whoosh! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang kamay, at pinutol ng hindi mabilang na mga wind blades ang lahat ng ulo na hindi tao. Baka makapatay pa ako. Nagsimulang mag-isip si Francis. Natapos na niya ang kanyang misyon, at pinatay niya ang 2 di-tao na kababalaghan at 3 pangkat na nagpapatrolya. Ayon sa alam ni Francis, ang mga punto ng digmaan ay maaaring makuha mula sa mga pamamaraan maliban sa pagpatay sa mga hindi tao. Halimbawa, ang impormasyon sa pagkatuto ni Francis ay magbibigay din ng mga reward, ngunit dahil hindi karaniwang lumalabas si Francis, hindi sapat ang maliit na halagang iyon para masiyahan siya. Whoosh! Nagpatuloy si Francis sa paglapit sa Ming City. Kung ginamit ng isang tao ang kanilang espiritual na sense upang makita ang iba, ang mga eksperto na may parehong paglilinang o yaong mga dalubhasa sa sensing ay makakadama ng isang bagay. Gayunpaman, kapag ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata, makokontrol niya ang sitwasyon sa paligid ng Ming City. Hanggat hindi niya sinasadyang tumitig sa isang eksperto, walang makakahanap sa kanya. Sa sandaling ito, si Francis ay nagtatago sa isang kagubatan na 60,000 milya ang layo mula sa Ming City. Biglang naglabas ng mahinang aura si Francis. Sumama ka sa akin at tumingin doon. May naramdaman ang 2 hindi tao na pinuno ng patrol, ngunit hindi sila sigurado, kaya pinangunahan nila ang kanilang mga koponan upang kumpirmahin ang sitwasyon. Tagumpay. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis habang hinihintay silang dumating. Nang malapit na ang 2 team na ito sa kagubatan, isang malakas na intent ang naglock ng espasyo. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging purple and gold maze world, at ang kaluluwa ng lahat ay tahimik na nahulog sa ibang dimensyon nang mawalan sila ng kontrol sa kanilang katawan at mga pandama. Boom! Ang isa sa mga nangungunang emperor ay biglang naglabas ng isang surge of intent bago siya nakulong sa ilusyon ni Francis. Mukhang nabigo ang plano ko. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon. Ang Illusion Maze Domain ay halatang mas mahina nang ginamit ito laban sa ilang daang tao. Ang isa sa mga emperor na ang soul intent ay bahagyang mas malakas ay nakapagpadala ng signal bago nahulog sa ilusyon ni Francis.
Ngunit ito ay mabuti rin. Hindi ko kailangan na akitin sila isa-isa. Pinutol ni Francis ang ulo ng dalawang pinunong hindi tao at ikinaway ang kanyang kamay. Ang truyuan ng wind lightning ay lumundag at ginawang abo ang mga katawan ng lahat ng iba pang hindi tao. May nangyayari. Sumama ka sa akin. Isang rurok na emperador malapit sa Ming City ang tumingin sa malayo at umungol. Whoosh! Whoosh! Ang lahat ng mga pangkat na nagpapatrolya sa paligid ng Ming City ay nagsimulang magtipon. Boom! 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 Ilang libong patrol ang tumungo sa direksyon ni Francis sa ilalim ng utos ng hindi tao na rurok na emperador. Kasabay nito, sa loob ng Ming City, 5 1-star captain at 3 2-star captain ang nanguna sa kabuoang 5,000 elite at sinisingil. Sa loob ng isang madilim na bulwagan sa Ming City. Anong nangyayari? Tanong ng isang lalaking hindi tao na may berdeng kaliskis at sungay at nakasuot ng marangal na damit. Sa pinakagitna ng malaking bulwagan ay nakatayo ang isang malaking hindi tao na matanda. Ito ang Sacred Lord Anyo, na nagbabantay sa Ming City. Inilabas niya ang kanyang spiritual sense ngunit wala siyang naramdaman. Tingnan mo. Sacred Lord Anyo nag-utos. Naiintindihan. Hihihi, sana makalaban tayo. Dalawang babaeng may malakas na aura ang nagpakita ng uhaw sa dugo ng mga ngiti. Ang isa sa kanila ay mula sa lahi ng mga agila, at ang isang pares ng itim na pakpak ay nakabuka mula sa kanyang likod habang siya ay bumaril sa kalangitan. Ang isa ay isang sexing babae mula sa lahi ng mga ahas, at siya ay naging isang streak ng Asher light na humabol sa itim na liwanag. Ang dalawang ito ay walang katulad ng mga kababalaghan na kasama ng ikalimang serpent na anak. 1027. May bakas ng soul aura dito. Ang unang dumating sa pinagtataguan ni Francis ay ang mga patrol sa labas ng Ming City. Ang isang malaking bilang ng mga sundalo ay nagtipon sa paligid ng kagubatan. Ang mga pinuno ng mga grupong ito ay karaniwang mga emperor, kaya imposible para sa kanila na mahanap si Francis kapag nag-scan sila sa paligid gamit ang kanilang mga divine senses. Tumalon si Francis mula sa kagubatan, at ang iskarlate na kidlat ay kumislap sa kanyang katawan. Siya ay naging mas malaki. Para siyang metal na bundok ng kidlat habang naglalabas siya ng kidlat sa bawat direksyon. Weng! Boom! Boom! Karamihan sa ilang libong sundalo ay nasa Origin Core Realm lamang. Imposibleng harangan nila ang kidlat ni Francis. Isang alo ng mga di-tao na sundalo ang agad na bumagsak sa lupa, at ang iba pang mga hindi tao ay nadama na sila ay naipit sa putik. Nahirapan din silang huminga. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Francis ang mga hipon na ito. Target niya ang mga pinuno ng mga patrol team na ito. Hindi maganda, isang walang kapantay na emperador. Hindi, isang quasi-sacred lord. Ang ekspresyon ng nangungunang hindi tao na rurok na emperador ay naging gulat. Ang mga normal na emperor ay hindi kayang sugpuin ng halos 1,000 Origin Core Realm at Void God Realm Kings. Ang lahat ng hindi tao ay nagsimulang gumamit ng kanilang sariling mga diskarte upang labanan ang layunin at presyon ni Francis. Mabilis na umatras. Lahat, hindi iyon emperador. Lumayas. Isang quasi-sacred lord ang papalapit sa Ming City. Lahat ay lumaban sa panggigipit ni Francis at nagsimulang umatras. Naiwan ang mga hindi tao na Origin Core Realms na napatay at ang mga haring nawala ng malay. Sa oras na ito, walang nakatitiyak kung may iligtas pa nila ang kanilang sariling buhay, kaya wala silang panahon para pakialaman ang iba. Meow meow. Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon mula sa Misty Spatial World at kinolekta ang lahat ng interspatial na imbakan ng mga item mula sa mga bangkay na hindi tao. Patayin. Malamig ang ekspresyon ni Francis. Mayroon pa ring 5,000 elite at 8 kapitan. 2 quasi-sacred lord na mga henyo ay papunta na rin, kaya kailangan niyang gamitin ng matalino ang kanyang oras. Weng. Matapos gamitin ang lightning wings flying technique, hindi na nakita si Francis kapag dumadaan sa langit at lupa. Wala ni isa sa mga hindi tao na naruroon ang nakapansin kay Francis. Bam! Ang katawan ng isang normal na emperador ay nagkapira-piraso.
Ang kanilang ulo at mga interspatial storage item ay kinuha ni Francis. Sa kabilang panig, isang talim ng wind lightning ang tumaga sa ulo ng isang peak tier king. Ang mga mahihinang hindi tao na lumalapit kay Francis ay nadurage hanggang sa mamatay ng pisikal na panggigipit ni Francis nang hindi man lang niya kailangang umatake. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay gumagala at nangolekta ng mga samsam sa digmaan na hindi nakuha ni Francis. Boom! Boom! Isang dagandong ang tumunog ng patayin ni Francis ang ika-6 na kapitan. Human bastard, ang lakas ng loob mo talaga. Naglakas loob ka talagang pumunta dito mag-isa. Isang 2-star captain ang unang dumating. Ang Origin Core Realms at King sa koponan sa likuran niya ay matagal nang umalis. Ang pinakamahina sa mga naiwan ay hindi bababa sa peak tier kings. Malamig na tumawa si Francis. Hindi siya naglagay ng isang 2-star na kapitan sa kanyang mga mata. Naglaho muli ang figure ni Francis. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa gitna ng patrol group sa harap ng pinakamataas na emperor. Ang mukha ng hindi tao na emperador na ito ay napuno ng takot, at agad niyang ginamit ang kanyang munting mundo at anumang paraan ng pagtatanggol na kaya niya. Bam! Agad na binasag ng palad ni Francis ang kanyang munting mundo at winasak ito. Ang katawan ng hindi tao na emperador na ito ay nahati din sa maraming piraso. Hindi. Ang lakas panlaban ng isang sagradong Panginoon. Agad na huminto sa paggalaw ang 2-star captain na akmang susugod. Kahit na ang mga quasi-sacred lords ay hindi makakapatay ng isang peak emperor at madaling sirain ang kanilang little worlds. Sa sandaling ito, dumating ang iba pang 7 kapitan, pati na rin ang ilang libong hindi tao na hindi bababa sa isang peak tier king. Tigilan mo siya. Isang 2-star captain agad ang umungal. Boom! Nagsimulang umatake ang 8 kapitan at ilang libong hindi tao. Tanging ang mga nasa antas man lang ng isang peak tier king ang maaaring makaligtas laban sa taong ito. Ang mga hindi tao na umatras ay magpapadala ng ulat sa mataas na antas ng Ming City, at naniniwala sila na ang Sacred Lord Anyo ay darating sa lalong madaling panahon. Bumuo ng array. Nagpalit ng posisyon ang 8 kapitan at naglabas ng ilang kakaibang palad. Isang asul na defensive array ang nabuo. Lahat ng hindi tao ay nagtago sa likod ng hanay at nagpakawalan ng mga pag-atake kay Francis. Halika! Ang ekspresyon ni Francis ay nanatiling pareho. Kumalat ang isang pares ng eskarlate na kidlat sa likod ni Francis, at isang malakas na pag-agos ng fire of wind lightning ang lumitaw. Boom! Weng! Si Francis ay naging isang bahid ng eskarlate na kidlat at bumaril patungo sa hindi tao na hukbo. Kung hindi siya naigilinang ng isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan tulad ng Golden Kun Sacred Lightning Body, hindi kailanman nakipagsapalaran si Francis ng ganito. Gayunpaman, ngayong ang Sacred Lightning Body ni Francis ay umabot na sa ika-6 na antas, lahat ng pisikal na pag-atake mula sa sinumang nasa ibaba ng Mystic Light Realm ay walang silbi laban sa kanya. Boom! 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 Isang tsunami ng tubig, apoy, kidlat, hangin, at iba't ibang uri ng kasanayan sa labanan ang bumagsak kay Francis. Gayunpaman, bago ang mga pag-ataking ito ay nakarating kay Francis, isang surge ng pisikal na puwersa ang nagtulak sa lahat ng ito. Maliit na bilang lamang ng mga pag-atake ang aktwal na dumapo kay Francis, ngunit walang naiwang marka o pinsala. Hindi maganda, ang taong ito ay nilinang ang isang napakalalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Ang ating mga pag-atake ay hindi makakasira sa kanya. Bulalas ng isang 2-star captain. Break. Si Francis ay sumugod patungo sa asul na defensive array at sumuntok gamit ang kanyang fire of wind lightning. Bam! Basag. Ang mga nagtatanggol na hanay ng 8 peak na emperor ay agad na nabasag, at isang alon ng kapangyarihan ang humampas patungo sa hukbong hindi tao. Ang mga eksperto sa likod ng hanay ay nagsuka lahat ng dugo. Ang pagkagulat ay lumitaw sa mga mukha ng mga hindi tao. Tao, ako ang kalaban mo. Isang itim na guhit ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Ito ay ang kababalaghan mula sa lahi ng mga agila.
Ang imahe ng isang malaking itim na kuko ng agila ay lumitaw, at ito ay nagradiated ng isang piercing aura na parang ito ay isang walang katulad na espada. Hindi umatras si Francis. Siya ay umabant sa kanyang sacred lightning body. Bam! Ang itim na ilaw ay agad na napaatras habang si Francis ay hindi gumagalaw, na para bang siya ay mount. Napakalakas ng pakikipaglaban ng taong ito. Ang babae mula sa lahi ng mga agila ay nagpakita ng nagulat at nakakatakot na hitsura. Masakit pa rin ang kanyang mga binti. Ang mga Eaglemen ay dalubhasa sa pagpapakawalan ng pinakamataas na kapangyarihan sa labanan at pagpatay sa mga kaaway sa isang putok. Gayunpaman, hindi niya nagawang sakta ng tao kahit na sa kanyang lakas ng pagsabog. Siya ay hindi kailanman naging isang dehado laban sa isang tao na may parehong paglilinang. Sabay tayong umatake. Sa sandaling ito, isang kaakit-akit na boses ang tumunog habang ang babae mula sa lahi ng mga ahas ay lumitaw sa kalangitan. Ang babaeng ahas ay tumingin kay Francis na may tame time na ekspresyon. Sa palitan kanina, masasabi niya kung gaano kitikot si Francis. Hihihi, sinusubukan ba akong i-bully ng mga hindi tao gamit ang mga numero? Shoo! Lumiwanag ang liwanag sa likod ni Francis, at itinulak niya ang kanyang bilis sa ibang antas. Si Francis ay hindi nag-abala sa dalawang hindi tao na quasi-sacred lords. Direkta niyang sinugod ang mga kapitan na nagtangkang tumakas. Bam! Isang one-star na kapitan ang pinatay ni Francis. Human bastard, ang kalaban mo ay kami. Ang dalawang quasi-sacred lord henyo ay umungal sa galit. Hindi nila inaasahan na walang pakialam si Francis sa kanila at sa halip ay katayin ng mga kapitan. Bilang mga kababalaghan ng Darkmoon Lord Dynasty, hindi nila matanggap ang mga aksyon ni Francis. Whoosh! Agad silang kumilos at hinabol si Francis. Damat, ano ang sinusubukang gawin ng taong ito? Galit ang ekspresyon ng babaeng agila, ngunit wala siyang magawa. Bagamat siya at ang kanyang kapareha ay parehong nagdadalubhasa sa bilis, hindi nila talaga maabutin si Francis. Maaari lamang nilang panoorin siyang patayin ang natitirang mga hindi tao. May isang kababalaghan sa mga tao. Pakiramdam ng babaeng ahas ay walang magawa. Siya ay lubos na kumpiyansa bago pumunta sa larangan ng digmaan at nais na magpakita ng isang palabas, ngunit ang unang kalaban na nakilala niya ay labis na ikinadismaya sa kanya. Boom! Isang surge of intent ang lumitaw sa loob ng Ming City, at isang figure na nakaitim ang sumisingil. Halos 30 kapitan at ilang dosenang libong tropa ang lumipat. Sa sandaling ito, ang mga ulap ay gumagalaw habang ang langit at lupa ay yumanig. Isang nakakatakot at mabangis na aura ang bumalot sa langit at lupa mula sa malayo. Sagradong Panginoon, sino man at lahat ng mga kapitan ay darating. Natigilan ang babaeng ahas. Ang isang tao ay walang pakialam na dumating sa isang hindi tao na lungsod at pumatay ng ilang tao, at iyon ay nagdulot ng ilang dosenang libong eksperto, emperor, quasi-sacred lords, at maging ang banal na Panginoon na nagbabantay sa lungsod. Nabaliw na ba ang taong ito? Hehe, dito na tayo magtatapos ngayon. Kinagat ni Francis ang leeg ng isang hindi tao na emperador, inalis ang kanilang ulo at interspatial storage item. Sapat na ang laro niya para sa araw na ito. Si Francis ay dumating na mag-isa at pinatay ang dalawang quasi-sacred lord prodigy, pati na rin ang ilang mga kapitan at hindi mabilang na mga sundalo na siya ay tamad na mabilang. Ngayong kumikilos na ang buong puwersa ng Ming City, halatang hindi na makakatuloy si Francis. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na pumasok sa Misty Spatial World. Hu! Ikinaway ni Francis ang kanyang kaliwang braso, at ang kanyang anyo ay naglaho sa isang kislap ng pilak. Sa sumunod na sandali, dumating ang Sacred Lord Anyo at ang Serpent Son. Iyon ay isang bagay na maaaring dumaan sa kalawakan. Ang Sacred Lord Anyo ay may malalim na tingin. Hindi katakataka na ang taong iyon ay napakatapang na naglakas loob na pumunta ng mag-isa. Mayroon siyang kayamanan na ganyan. Sabi ng ikalimang Serpent Son. Pag-uulat sa General. 6 na kapitan, 13 emperador, at 34 na pick tier na hari. Ang napatay. Weng.
Sure. Isang layer ng pilak ang lumitaw sa hangin, at lumitaw ang figure ni Francis sa labas ng Mondragon City. Bumalik na si Captain Francis. Magalang na sabi ng isang nagpapatrulyang guard. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanya at agad na lumipad patungo sa bulwagan ng Ninth Prince. Francis, bumalik ka na. Tanong agad ng Ninth Prince. Hindi siya nag-aalala na hindi na makakabalik si Francis, na curious lang siya kung bakit mabilis na bumalik si Francis. Nahanap na ba siya ng mga hindi tao? Gayunpaman, hindi ito kasalanan ni Francis. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay hindi isang profesional na scout. Natuklasan ko ang kabuoang lakas ng Ming City. Iisa lang ang taong may battle power ng isang Sacred Lord sa Ming City, pero medyo malakas siya. Para sa quasi-sacred lords. Nagsalita si Francis tungkol sa kabuoang lakas ng Ming City. Natigilan ang ekspresyon ng Ninth Prince. Hindi niya inaasahan na ang ulat ni Francis ay napakadetalye. Para bang naglaro lang siya sa Ming City. Kung ganoon ang kaso, kailangan nating tipunin ang lahat ng mga kapitan at magpasya kung ano ang gagawin, agad na sabi ni Old Ying. Ang kabuoang lakas ng Ming City ay malayong mas malakas kaysa sa Mondragon City. Higit pa rito, naipahayag na ni Francis ang kanyang lakas at hindi na niya mahuli ang mga hindi tao na hindi nakabantay. Hindi, tipunin ang lahat ng ating mga tropa at salakayin. Sinabi ni Francis na may malalim na tingin. Bakit? Ang Ninth Prince at Old Ying ay parehong tumingin kay Francis. Hindi mataas ang kanilang tsansa na manalo. Ito ay walang silbi kung sila ay umatake ng nagmamadali. Sure. Ikinawi ni Francis ang kanyang kamay, at ilang dosenang ulong hindi tao ang lumutang sa hangin. Lahat ng mga ulong ito ay nagmula sa mga emperador. Kabilang sa kanila ang dalawang quasi-sacred lords. Sabi ni Francis. Dahil siya ay kumilos ng mag-isa at walang mga saksi, kinailangan ni Francis na kunin ang kanilang mga ulo. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang memory replace, maaari silang ituring na patunay ng kanyang mga gawa. Ito. Ang Ninth Prince ay agad na nawala ng imak. Sino ang nakarinig na ng isang scout na pumatay ng napakaraming malakas na kaaway? Sila ay karaniwang maingat at hindi man lang ng ahas na lumapit. Karaniwang naghihintay lang sila ng tamang sandali para dahan-daang mangalap ng impormasyon, ngunit nakakuha si Francis ng perpektong impormasyon at nakapatay pa nga ng malaking bilang ng mga kaaway, kabilang ang dalawang quasi-sacred lords, sa loob ng 2 araw. Hindi man lang maisip ng ika-9 na prinsipe kung ano ang ginawa ni Francis. Your Highness, atake tayo. Naningkit ang mga mata ng matandang Ying nang magsalita ito kaagad. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.